Kabanata 2541. Napaatras ang lalaki. Takot na salubungin ang tingin ni Thea. Siya ay napakarilag at nagbigay ng aura ng kinang. Umiwas siya ng tingin at sumagot. Hindi ako sigurado kung si James Caden na hinahanap mo ay siya rin ang narinig ko. Ituloy mo ang usapan. Hiling ni Thea. Walang lakas ng loob ang lalaki na magtatago ng anuman sa kanya at matapat na sinabi. Narinig ko na si Brielle, ang pinakamagandang babae sa mortal dimension, ay ikakasal sa isang lalaki sa malapit na palabas. Kumbaga, James Caden ang pangalan niya. Ikakasal na siya kay James. Hingal na hingal si Thea. Sumagot ang lalaki. Iye. Nakatakdang maganap ang kasal sa Mount Lutheran. Huminga ng malalim si Thea at nagtanong. Gaano kalayo ang bundok Lutheran mula rito? Hindi maiwasan ng lalaki ang palihim na sumulyap kay Thea. Nang makasalubong ang tingin nito ay agad itong umiwas muli at sinabing. Napakalayo dito. Sa iyong lakas. Maaaring tumagal ng humigit kumulang 300 taon kahit na maglakbay ka ng buong bilis. Gayunpaman, maaari kang pumunta sa mga pangunahing lungsod. May mga teleportation formation sila doon. Maaari kang magbayad ng isang tiyak na halaga ng mga kristal gamit ang teleportation formation upang mag-teleport sa lungsod kung saan matatagpuan ang Lobran clan. Sa wakas ay nakakuha si Thea ng ilang balita tungkol kay James. Ngunit ngayon ay hindi siya sigurado kung ang taong nagpapakasal kay Brielle ay talagang asawa niya. Tumalikod siya at umalis na walang salita. Gayunpaman, sa sandaling lumingon siya, libo-libong gwardya ang hamarang sa kanyang dinadaanan. Nakatayo sa harap ng mga gwardya ang isang medyo may edad na lalaki. Nakasuot siya ng gintong balabal at may gintong kaliskis sa mukha. Nagbigay ang lalaki ng nakakatakot na aura. Sa tingin mo ba madali kang umalis pagkatapos patayin ang anak ko? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagmamadaling hamarang sa kanyang landas ay ang ama ni Lord Goldenbane. Ang pinuno ng Golden Snakes clan. Libo-libong gwardya ang pumagitna at pinalibutan si Thea. Ang mga powerhouse na dumating upang dumalo sa kasal ay maingat na mga umatras mula sa eksena. Dahil ang bagay na ito ay may kinalaman sa Golden Snakes clan. Ayaw nilang makisali. Dito, masasabi nilang makapangyarihan si Thea, at maaaring hindi nila ito matatalo kahit na magsanib puwersa sila laban sa kanya. Ang aking anak ay nag-alok lamang sa iyo ng lubos na magalang. Kaya bakit mo siya pinatay? Ang pinuno ng Golden Snakes clan ay may malungkot na ekspresyon. Kamakailan lamang ay nagmumuni-muni siya sa pag-iisa upang gamutin ang kanyang mga sugat at humiwalay sa mga gawain ng angkan. Gayunpaman, agad niyang naramdaman ang pagkamatay ng kanyang anak at ipinatawag ang lahat ng mga gwardya ng angkan sa lugar. Tumingin sa kanya si Thea at walang pakialam na sinabi. He deserved it. Ayokong pumatay ng iba, kaya umalis ka na agad kung gusto mo pang mabuhay. Haha, napanganga ang pinuno ng Golden Snakes clan. Nasa teritoryo ka ng Golden Snakes clan. Anuman ang pinagmulan, ang lahat ay dapat sumunod sa amin dito. Hindi mahalaga kung sila ay tao o dragon. Sa sandaling iyon, lumitaw ang ilang mahiwagang inscription sa paligid ng lugar. Isang sinaunang pormasayon ang naisaaktibo. Bilisan mo. Tumakbo ka. Ito ang Golden Snakes Formation. Nakilala ng ilang nilalang sa paligid ang pormasayon at mabilis na lumikas. Natatakot na magtagal pa. Hindi interesado si Thea sa pakikialam sa negosyo ng Golden Snakes clan at gusto niyang magtungo sa Mount Lutheran upang kumpirmahin kung ang taong ikakasal kay Brielle ay ang taong hinahanap niya. Gayunpaman, sinugod agad siya ng mga gwardya nang sinubukan niyang umalis.
Ang mga gwardya ay walang pag-aalinlangan na inilunsad ang kanilang sarili sa kanya ng buong lakas. Lahat kayo ay nagmamakaawa na mamatay. Nagdilim ang mukha ni Thea. Noong una, walang balak si Thea na kumitil ng panibagong buhay. Gayunpaman, ang Golden Snakes clan ay nag-udyok sa pakikipaglaban sa kanya. Kaya, pinili niyang huwag magpakita ng awas sa kanila. Ipinatawag niya ang Malevolent Sword. At isang sword light ang kumalas sa hangin. Ang ilan sa mga gwardya sa paligid niya ay agad na namatay. Kasabay nito, ang Golden Snakes Formation ay ganap na na-activate. 4 na matatandang lalaki ang lumitaw sa kalangitan. At malakas na enerhiya ang bumulwak mula sa kanilang katawan. Dahil sila ay kasalukuyang nasa mortal dimension. Ang mga sage ay hindi maaaring lumitaw dito. Gayunpaman, ang kanilang hitsura ay hindi ganap na hindi pinag-uusapan. Pagkatapos maging sage, may mga nilalang na hindi natapos ang negosyo sa mortal dimensions at nagpasyang manatili sa halip na tumungo sa sage dimension. Ito ang eksaktong kaso para sa 4 na sage mula sa Golden Snakes Formation. Matapos ay activate ang 4 na sage ang Golden Snakes Formation. Nagkaroon sila ng sapat na kapangyarihan para agad na patayin ang mga ordinaryong sage. Gusto kong bayaran mo ang pagkamatay ng anak ko ng buhay mo. Ang galit na boses ng pinuno ng Golden Snakes clan ay umalangaw sa kalangitan. Hinawakan ni Thea ang Malevolent Sword at malamig na sinabi, "Hindi ko ginustong makipag-away sa inyo. Gayunpaman, dahil pinilit mong mamatay, tatakpan ko ng dugo ang Mount Golden Snakes." Kabanata 2542. Ang deklarasyon ni Thea na naging sanhi ng pagpatay sa Mount Golden Snakes ay umalangaw sa lugar. Haha! Ang pinuno ng Golden Snakes clan ay sumambulat sa nakakatakot na tawa. Gusto mo ng bloodbath sa Mount Golden Snakes? Gusto kong makita kang sumubok. I set up ang formation. Patayin siya. Naglabas ng utos ang pinuno ng Golden Snakes clan at mabilis na umatras. Noong panahong iyon, ang Golden Snakes Formation ay handa na para sa pagkilos. Ito ay isang napakapambihirang pormasayon, na pinamunuan ng 4 na powerhouse ng sage. Ang tunay na kakanyahan ng lahat ng mga gwardya ng angkan sa Mount Golden Snakes ay patuloy na bumuhos sa pormasayon. Nagbibigay ito ng enerhiya, samantala, ginamit ng 4 na pantas ang naipon na kapangyarihan upang talunin ang kanilang kalaban. Ang pormasayon ay halos walang kamali-mali. Nagawa pa nitong patayin agad si Sages. Gayunpaman, ang kalaban bago nila ay si Thea. Si Thea ay naging isang sage bago naglakbay sa Demon Realm. Bukod dito, siya ay gumagala sa Demon Realm sa loob ng maraming taon. Ang Demon Realm ay may masaganang Empyrean spiritual energy. Sa kanyang talento, napabuti niya ng malaki ang kanyang lakas pagkatapos ng ilang taon. Sa ngayon, naabot na niya ang 2nd yugto ng Sage rank. Matagumpay niyang napatay ang Divine Holy Emperor habang nasa unang yugto lang ng Sage rank. Ngayong bumuti na ang kanyang lakas, mas madaling masira ang pormasayon kaysa paglalaro ng bata sa kanya. Naramdaman ni Thea ang puwersang nagmumula sa formation. Bago siya makapag-react, isa sa mga sage ang naglunsad ng pag-atake sa kanya. Ang powerhouse na umatake ay isang sage sa loob ng maraming taon. Ngunit ang kanyang cultivation rank ay nanatili sa unang yugto ng sage rank. Bagamat hindi pa siya nakapasok sa 2nd yugto ng sage rank, ang kanyang lakas ay napalakas hanggang sa 3rd yugto matapos hiramin ang lakas ng pormasayon. Hinawakan niya ang kanyang mahabang espada at sinugod si Thea ng hindi kapani-paniwalang lakas. Ang sword energy ay lumabas mula sa kanyang espada at sumugod kay Thea. Itinaas ni Thea ang malevolent sword at pinitik ito. Humarap gamit ang sarili niyang sword light. Ang sword light ay bumagsak sa sword energy sa kalagitnaan ng hangin. Boom!
Nagdulot ng malaking pagsabog ang banggaan ng dalawang puwersa. Ang pagsabog ay nagdulot ng napakalaking shockwave. At ang sword energy ay tumawid sa lugar. Napantayan ng pagkabigla ang buong hanay ng bundok. Matapos ihinto ang unang pag-atake. Naramdaman ni Thea ang isa pang alon ng sword energy sa likod niya. Naramdaman ni Thea ang panganib sa likod niya at umiwas kaagad. Diretso kayong lahat sa inyong libingan. Galit na sigaw ni Thea. Alam niyang mamamatay siya sa Porma Sion at sa ilalim ng mga agresibong pag-atake ng mga sage kung hindi siya aasa sa kanyang signature martial arts skills. Sa sandaling iyon, na-activate niya ang 4-quadrant art. Ang kapangyarihan sa loob ng dugo ng 4 na banal na hayop ay napukaw. At ang kanyang dugo ay nagsimulang damaloy ng may kapangyarihan. Malaking lakas ang pinakawalan mula sa kanyang dugo at tumagos sa kanyang buong katawan. Na mas mataas sa kanyang enerhiya na tumaas. Itinaas niya ang mahabang espada sa kanyang kamay at iwinagayway ito sa hangin. Biglang nakapulupot ang isang higanteng dragon sa langit at umungal. Nakakabingi ang dagandong nito at naglalaman ng mapanirang lakas. Tumalon si Thea ng ilang kilometro sa kalangitan at itinutok ang kanyang espada sa mga sage. 4 quadrants into 1. Espada ng langit at lupa. Sa loob ng talam ng espada, lumitaw ang pangitain ng 4 na banal na hayop at sumanib sa espada. Ang malevolent sword ay naging mas maliwanag. At isang nakakatakot na sword light ang lumabas mula rito. Ang sword light ay nahati sa kalangitan. Ang mga sage sa ibaba nito ay agad na nagkaroon ng nakakatakot na mga ekspresyon matapos maramdaman ang nagbabantang enerhiya. Gusto nilang tumakas. Gayunpaman, huli na ang lahat. Bumaba ang malakas na sword light at winasak ang Golden Snakes Formation. Sa sandaling masira ang Porma Sion. Ang mga gwardya sa Mount Golden Snakes na naghahatid ng kanilang kapangyarihan sa Porma Sion ay agad na namatay at naging mga butik ng alikabok. Boom! Isang shockwave ang bumalot sa hangin at winasak ang Mount Golden Snakes. Na naging mga durog na bato. Ang 4 na sage ay tinangay din ng lakas ng sword light at agad na napawi. Kabanata 2543. Natapos ang labanan ng kasing bilis ng pagsisimula nito. Matapos ilabas ni Thea ang kanyang sword light, agad na natapos ang labanan. Ang Mount Golden Snakes ay ganap na nawasak. Ang pag-atake ni Thea ay hindi alam ang hindi mabilang na mga gwardya sa bundok kundi pati na rin ang 4 na sage. Walang natira sa lugar maliban sa isang magandang babae na lumulutang sa langit. Naka-red dress siya at heavy makeup. Gayunpaman, ang kanyang kaakit-akit na mukha ay walang ipinakita kundi malamig na walang interes. Si Thea ay lumipad sa ere at tumingin sa mga wasak na labi ng Mount Golden Snakes. Walang awa siyang bamulong. Hiningi ninyo ito. Pagkatapos magsalita, hindi na siya nagtagal at umalis sa lugar. Maraming kilalang panauhin na inimbitahan sa seremonya ng kasal ni Lord Goldenbane ang nanood ng labanan mula sa malayo. Nasaksihan nila ang pagkasira ng Golden Snakes Formation at ang massacre sa lahat ng miyembro ng Golden Snakes Clan. Ano sa mundo? Sino yung babaeng yun? Bakit napakalakas niya? Ang Golden Snakes Formation ay itinayo ng 4 na sage. Ngunit ito ay nasira ng napakadali. Kailan nagkaroon ng ganitong nakakatakot na powerhouse sa mortal dimension? Baka nagmula siya sa sage dimension. Marami sa kanila ang natulala habang nakatingin sa giniba na Mount Golden Snakes na tulala. Samantala, isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang bulwagan sa isang lugar sa sage dimension at natutulog. Bigla siyang nakaramdam ng kung ano. At namulat ang mga mata niya. Naglaro sa kanyang harapan ang tanawin ng pagkawasak ng Mount Golden Snakes. At agad na nagdilim ang kanyang mukha. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at may galit na galit. Siya ay umungal. How dare you slot my clan members? Dapat may death wish ka.
Wala akong pakialam kung sino ka. Papatayin kita. Ang matanda ay walang iba kundi ang Grand Patriarch ng Golden Snakes Clan, na umakyat sa Sage Dimension 30,000 taon na ang nakalilipas. Ang lahat ng miyembro ng Golden Snakes Clan ay kanilang mga inapo. Bagamat hindi pa niya binisita ang Mortal Dimension mula noon at halos hindi niya napagtutuunan ng pansin ang kanyang mga inapo roon. Sila pa rin ang may dala ng kanyang bloodline. Pumasok ka rito. Utos niya. Agad na lumapit sa bulwagan ang mga maayos na yabag. Pagkatapos, pumasok ang ilang gwardya at lumuhod sa lupa. Grand Patriarch. Magalang nabati sa kanya ng isa sa mga nakaluhod na gwardya. Ang Grand Patriarch ng Golden Snakes Clan ay nakaupo sa isang upuan sa bulwagan at malamig na sinabi. Ang aking mga inapo sa Mortal Dimension ay nalipol na. Pangunahan kaagad ang Golden Snakes Army sa Mortal Dimension. Hanapin ang salarin at patayin sila. Wala akong pakialam kung sino sila. Gusto ko silang patayin. Naiintindihan. Walang ideya si Thea na isa pang powerhouse na sumusuporta sa Golden Snakes Clan. Higit pa rito, hindi niya inaasahan na ang lalaki ay magiging powerhouse na pumasok sa Sage Dimension 30,000 years ago. Sa oras na iyon, umalis na siya sa Mount Golden Snakes at pumunta sa kalapit na lungsod para bumili ng mapa ng Mortal Dimension. Ang ilang mga lungsod na may teleportation formation ay minarkahan sa mapa. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang pagdating sa lungsod na may teleportation formation ay mula sa kanyang kasalukuyang lokasyon. Ang paglalakbay doon mag-isa ay aabot ng kalahating buwan. Magdamag at magdamag siyang naglakbay para malaman kung tunay na asawa niya ang mapapangasawa kay Brielle. Makalipas ang kalahating buwan, dumating siya sa isang malaking lungsod na tinatawag na Brengin City. Ang Brengin City ay isang kilalang lungsod sa Mortal Dimension. At ang tunay na pinuno ng lungsod ay isang partikular na powerhouse sa Sage Dimension. Sa loob ng Brengin City ay may teleportation formation na makikita sa lahat ng iba pang lungsod sa buong Mortal Dimension na mayroong teleportation formation. Pagkarating ni Thea, dumiretso siya sa teleportation formation. Maraming makapangyarihang tao ang nasa pila para magparehistro. Maya-maya, turn na ni Thea. Totoong sinabi niya ang kanyang impormasyon at ipinaalam sa clerk na ang kanyang destinasyon ay Lobstead. Iyan ay magiging 300 milyon na kristal. Laking gulat ni Thea matapos marinig ang presyong ibinigay ng nilalang na humahawak sa proseso ng pagpaparehistro. Nang nilalang, ang pagpunta sa Lobstead ay magkakahalaga ng 300 milyong pagkolekta ng kristal. Tatanggap lang kami ng bayad ng maaga. Ang teleportation formation ay magbubukas sa loob ng 3 araw. Problemadong ekspresyon ni Thea. Alam niya na ang mga kristal ay ginagamit bilang pera. Ngunit wala siyang anumang bagay sa kanya. Dahil wala siyang kristal, kailangan niyang sumuko sa paggamit ng teleportation formation. Kay kalimutan mo na. Nagbago ang isip ko. Pagkatapos magsalita ni Thea, tumalikod na siya at umalis. Kabanata 2544. Ang 300,000 na kristal ay maliit na halaga para sa mga nilalang na nanatili sa Demon Realm sa mahabang panahon. Ilang taon pa lang nasa Demon Realm si Thea. Kaya, ang 300,000 na kristal ay isang astronomical na kabuuan para sa kanya. Wala siyang kahit isang tingin pa na kristal sa kanya. Lalo na ang 300,000. Anong gagawin ko? Pagkaalis ng teleportation formation, naging balisa si Thea. Malapit na ang kasal nina James at Brielle kaya kailangan niyang sumugod doon sa lalong madaling panahon. Ang pagpapakasal ni James sa ibang babae ay hindi niya pangunahing pinagkakaabalahan.
Sila ay pumasok sa isang edad ng paglilinang. Mula nang maging isang magsasaka, nagbago ang kanyang pag-iisip upang umangkop sa panahon. Gayunpaman, gusto pa rin niyang makita ang babaeng pinakasalan ni James para sa kanyang sarili upang matiyak na ang kanyang bagong nobya ay isang magandang kapareha. Ang tanging pagpipilian niya ay kumita ng maraming pagtatanghal na kristal sa lalong madaling panahon. Ito ay medyo madali upang makakuha ng mga kristal sa Demon Realm. Ang mga halimaw sa loob ng Primal Mountains ay may mahalagang mga kayamanan na maaaring ibenta para sa isang mahusay na kita. Ang isa pang pagpipilian ay ang paghahanap ng mga bihirang Empyrean herbs na ibebenta. Upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng taong nagpapakasal kay Brielle sa lalong madaling panahon. Mabilis na sinimulan ni Thea ang lahat ng kanyang makakaya upang makakuha ng mga kristal na kristal. Samantala, nananatili si James sa Mount Lutheran, kung saan matatagpuan ang Lobran clan. Sa sandaling ito, namuhay siya ng masayang buhay at hindi naglilinang. Sa halip, siya ay nakikipag-hangout kasama sina Henrik at Chusai. Karaniwan nilang ginugulo ang kanilang oras sa pag-inom at pakikipag-chat. Si Brielle naman ay pumupunta sa kanya paminsan-minsan. Mas naging pamilyar siya kay James. At mas lalong lumakas ang pagmamahal niya rito. Tuwing bibisitahin niya si James, nag-aalangan siyang umalis. Gusto niyang magpalipas ng gabi kasama si James. Bagamat ilang beses na itong ipinahiwatig ni Brielle, hindi kailanman naintindihan ni James ang kanyang mga insinuasyon. Nalungkot si Brielle na hindi pinansin ni James ang mga mungkahi niya. Gayunpaman, hindi niya ito dinala. Sa halip, matyaga niyang hinintay ang seremonya ng kanilang kasal. Pagkatapos ng kanilang kasal, sila ay magiging magkasosyo at natural na magkakaroon ng kanilang gabi ng kasal. Sunod-sunod na lumipas ang mga araw. Sa isang kisap mata, dumating ang araw ng seremonya ng kasal nina James at Brielle. Si Brielle ay ang Mortal Dimension sweetheart at mula sa mataas na prestihiyosong Lobran clan. Kaya, kahit si Zoman ay nagmula sa Divine Dimension upang dumalo sa seremonya. Dahil malapit ng pakasalan ni James si Brielle, inilipat ang kanyang tinutuluyan sa pangunahing bundok ng Mount Lutheran. Ang kanyang bagong tinutuluyan ay nasa isang bagong gawang patio. Noong gabi bago ang kasal, nagtipon sina James, Henrik, at Chusai sa kanyang silid at gumawa ng bagong plano. Bumulong si Henrik. Ang plano natin ay isasagawa bukas ng gabi. James. Tumango si Chusai bilang pagsang-ayon at sinabing, hindi ka na namin matutulungan ni Henrik sa pagkakataong ito. Ang lahat ng ito ay nakasalalay sa iyo. Pareho kaming kailangang lumikas ng maaga. Kung hindi, magiging mahirap kung mahuli tayo. Hihintayin ka namin sa labas ng Lobstead, sa Mount Tarvam. Pagkatapos mong bunutin ang puno ng body, huwag magtagal at magmadali sa Mount Tarvam. Pagkatapos, tatakas tayo sa Demon Realm. Bahagyang tumango si James at sinabing, okay. I got it. Matagal na pinag-isipan ng tatlo ang mga huling detalye. Pagkatapos, umalis sina Henrik at Chusai. Lumipas ang gabi ng walang kabuluhan. Sa isang kisap mata, madaling araw na. Ito ang araw ng kasal ni James kay Brielle. Ang Lobran clan ay isang pangunahing clan na may mahusay na reputasyon sa Mortal Dimension. Kaya naman, maraming powerhouses ang dumating para dumalo sa seremonya ng kasal. Ang ilan ay nagmula pa sa Sage at Divine Dimension. Umagang-umaga, may dumating na maid sa kwarto ni James para tulungan siyang magpalad. Pagkatapos, dinala siya sa pangunahing bulwagan ng Lobran clan. Dumating na ang maraming powerhouse sa main hall. Isang babaeng nakasuot ng belo at nakasuot ng puting wedding gown ang naghihintay sa kanyang pagdating. Ito ay ang bride-to-be. Brielle. Umupo si Zoman sa headseat ng main hall at nakangiting tumingin sa bride and groom.
Hinawakan ni James ang kamay ni Brielle at tumayo sa main hall. Anong mali? Kinakabahan ka ba? Bagamat nakatikip ang mukha ni Brielle, ramdam niya ang pawis na palad ni James. Awkward na ngumiti si James at sinabing, "It's my first wedding ceremony. Paanong hindi ako kabahan?" Kabanata 2545. Bagamat may asawa na si James, hindi pa sila nagdaos ng seremonya ng kasal. Kaya naman, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kaba. Gayunpaman, hindi lang siya sabik sa kasal kundi pati na rin sa plano sa gabi. Baka mamatay siya kapag nabigo ang plano. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hinawakan ni Brielle ng mahigpit ang kamay ni James at inaliw siya. Hindi mo kailangang kabahan. Relax ka lang. Ang aking pakiramdam sa Lobran clan. Congratulations! Ang Lobran clan ay muling nakakuha ng isa pang kababalaghan. Sa susunod na ilang taon, isang mahusay na powerhouse ang tiyak na isisilang sa clan. Binati ng ilang magsasaka ang Lobran clan. Malaki ang ngiti sa labi ni Zoman. Nagsimula na ang seremonya ng kasal. Nagpalitan ng panata ang mag-asawa. Napatingin si James sa magandang mukha ni Brielle na kumikinang na may matangkad na ngiti. Huminga ng malalim si James at humingi ng tawad sa kanya sa loob. Pasensya na, Brielle, para sa kapakanan ng sangkatauhan sa lupa. Wala akong ibang pagpipilian kundi linlangan ka. Sana hindi ka magtampo sa akin pagkatapos mong malaman ang totoo. Hindi nagtagal. Natapos ang seremonya ng kasal. Pinapunta sina James at Brielle sa bago nilang bahay. Umupo si Brielle sa loob ng kwarto. Samantala, umupo si James sa isang upuan. Anong ginagawa mo, darling? Alisin mo ang aking belo. Pinutol ng matamis na boses ni Brielle ang pag-iisip ni James. Bumalik si James sa realidad. Lumakad, at mabilis na tinanggal ang belo ni Brielle. Ang kanyang walang ingat na pagkilos ay medyo nakaramdam ng pagkadismaya kay Brielle. Sa kabila noon, naunawaan niya ito ang unang pagkakataon ni James. At wala itong karanasan sa paggawa ng mga ganoong bagay. Sa pagkakataong iyon ay namula ang mukha niya. Medyo natakot siyang tumingin kay James. Sa pag-iisip kung ano ang mangyayari, siya ay natigilan at ang kanyang paghinga ay naging hindi matatag. Namumula ang kanyang pisngi sa kulay ng rosa sa buong pamumulaklak. Napatingin si James kay Brielle. Siya ay isang nakakabighaning babae na may magandang mukha at perpektong figure. Darling, naglakas loob si Brielle at tumingin kay James. Mukha ba akong maganda? Napaka-charming sa kanya ng malarosas niyang pisngi. Maganda ka. Walang interes na sagot ni James sa kanya. Nagsimulang maghubad ng dahan-dahan si Brielle. Napakita ang kanyang maputlang balat. Nang makita ito, nataranta si James at nagmamadaling sinabi, "We're not in a rush. Maaga pa naman talaga, at marami ang mga distinguished guests sa labas. Maghintay tayo hanggang ngayong gabi." Sige, nahihiyang tumanggo si Brielle. Hindi lumabas si James at nanatili sa kwarto kasama si Brielle. Naghubad na si Brielle at nakayakap sa kanya. Bahagya siyang hindi mapakali. Saglit na nagkwentuhan ang dalawa. Nagtanong si Brielle tungkol sa nakaraan ni James at sa kanyang asawa sa Earth. Ngunit sinagot niya ang kanyang mga tanong sa maikli at maikli na mga sagot. Hindi ako unreasonable na tao, darling. Alam kong si Thea ang laging mauuna. Kuntento na akong maging pangalawang asawa mo. Ang pagkarinig nito ay nagdulot ng ilang masalimuot na damdamin sa loob ni James. Dumating ang gabi sa isang kisap mata. Gawin natin, darling. Hindi na nakapaghintay si Brielle at yamakap sa mga bisig ni James. Darling, anong ginawa mo? Napapikit ng tuluyan si Brielle. Bakit mo tinatakan ang acupoints ko? Tinapik ni James ang ilan pang acupoints ni Brielle para higpitan ang seal sa kanya. Na pinipigilan itong magsalita.
Ang cultivation base ni Brielle ay selyado na. At naiwan din siyang hindi makapagsalita. Umupo siya sa kama at tinitigan si James na may pagtataka. Tumayo si James, nagpalit ng damit, at humihingi ng tawad kay Brielle. Pasensya na, Brielle, sana ay hindi mo ito ipaglaban sa akin. Ang oras ay lilipas at ang universo ay hindi maiiwasang magbago. Sigurado akong magkikita tayong muli sa darating ngunit darating. Pagkatapos magsalita, tumalikod si James, binuksan ang pinto, at lumabas ng kwarto. Pagkalabas niya ng silid, nakipag-ugnayan siya kay Sophie na nasa Celestial Abode. Handa na ako, Ms. Sophie. Kabanata 2546. Pagkaalis ni James sa silid. Nakipag-ugnayan siya kay Sophie sa Celestial Abode. Si Sophie ay nagpapagaling sa time chamber nitong mga nakaraang buwan. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pahinga. Ngunit gumaling ang kanyang mga sugat. Ang pagtulong kay James na nakawin ang puno ng body ay hindi nagpapakita ng malaking problema. Sagot niya kay James, "Yes." Kasunod ng kanyang boses. Isang matinding enerhiya ang damaloy mula sa Celestial Abode at bumalot kay James. Maaari kang kumilos ng walang paghuhusga ngayon. Nag-set up na ako ng formation sa paligid mo. Ihiwalay ang iyong aura at maaari mong makita. Ikaw ay hindi nakikita ngayon. Walang makakadetect sa iyo maliban kung makakatagpo ka ng mas malakas kaysa sa akin. Nabuhayan ng loob si James sa sinabi ni Sophie. Nagtatanong siya tungkol sa lokasyon ng puno ng body nitong nakaraang buwan. Lumabas na ang puno ng body ay wala sa Mount Lutheran kundi sa isa pang bundok na malapit. Ito ang pinakamataas na tuktok sa mortal dimension. At ang puno ng body ay nakatanim sa pinakatuktok. Tahimik na umalis si James sa base ng Lobran clan sa Mount Lutheran. Sa likod ng Mount Lutheran ay isa pang bulubundukin. Sa isang sulyap, ang lahat ng mga bundok ay nakataas sa langit. Natano agad ni James ang pinakamataas na bundok. Ang bundok ay lumitaw na napakataas at marilag mula sa malayo. Bukod dito, mayroong isang mahiwagang sinag ng liwanag na nagniningning sa tuktok ng bundok. Nag-set up si Sophie ng formation sa paligid ni James para hindi siya makita. Hindi siya mahahanap ng mga taong mas mahina kaysa kay Sophie. Sa Demon Realm, hindi marami ang mas malakas kaysa kay Sophie. Gayunpaman, kumilos pa rin si James ng may pag-iingat. Hindi siya lumipad sa kalangitan ngunit piniling umabant sa paa. Nang marating niya ang pinakamataas na bundok, napakabagal niyang inakyat. Naabot niya ang barrier formation na nagpo-protekta sa bundok. Bago ito, nakalap din si James ng maraming impormasyon tungkol sa protective formation. Itinayo ito ng isa sa powerhouse ng Lobran clan mula pa noong unang panahon. Ang Porma Sion ay napakalakas. Gayunpaman, sinuri na ni James ang lugar bago ito at na-disable na ito ni Sophie sa oras na iyon. Na-deactivate na ngayon ang formation. Nang malapit na si James sa formation, palihim na ginawa ito ni Sophie ng gap. Maingat na nilakad ni James ang Porma Sion at nagpatuloy sa pag-akyat sa bundok. Hindi nagtagal, nakarating siya sa tuktok ng bundok at nakakita ng isang puno. Ang puno ay nagbigay ng isang gawa-gawa na pakiramdam. Ito ay siksik na may mga sanga at dahon. At may maliliit na pulang prutas na tumutubo sa mga ito. Ang mga prutas ay malinaw na kristal at nagbigay ng pulang kinang. Tulad ng isang hindi gumagalaw na estatwa, may isang matandang nakaupo sa isang lotus na posisyon sa ilalim ng puno. Agad na nakilala ni James ang lalaki bilang tagapangalaga ng Lobran clan. Ang kanilang dakilang elder, na ang lakas ay nasa tuktok ng ikatlong yugto ng divine rank. Ano ang dapat kong gawin? Ms. Sophie, walang lakas ng loob na lumapit kay James at humingi ng opinyon kay Sophie. Nag-isip sandali si Sophie sa Celestial Abode at sinabing,
Kung gusto mong bunutin ang puno ng Bodhi, kailangan mong pasukuan ng elder na nagbabantay dito. Gayunpaman, siya ay nasa ikatlong yugto ng divine rank at napakalakas. Hindi ako sigurado kung masusupol ko siya nang hindi nakakaakit ng atensyon ng ibang makapangyarihang tao. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Naging problemado si James. Gumugol siya ng maraming buwan sa paghahandang nakawin ang puno ng Bodhi at naghihintay para sa gabing ito. Hindi na siya magkakaroon ng isa pang pagkakataon sa hinaharap kung nabigo siya ngayong gabi. Nanatili rin si Sophie sa nag-iisip na katahimikan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas siya sa celestial abode. Gaya ng dati, nakasuot siya ng puting damit. At flawless ang maganda niyang mukha. Gayunpaman, mapotla ang kanyang kutis, at halatang hindi pa siya ganap na nakaka-recover sa kanyang mga sugat. Nasugatan ka pa, Ms. Sophie, bakit ka lumabas? Nang makita ang maputlang mukha ni Sophie, hindi napigilan ni James na magtanong ng nag-aalala, kamusta ang iyong mga sugat? Bahagyang iwinggewe ni Sophie ang kanyang kamay at sinabing, ayos lang. May isang lubhang mapanganib na kalaban na nagbabantay sa puno ng Bodhi. Hindi ko siya masusupol nang hindi naaalarma ang ibang mga powerhouse. Ang tanging pagpipilian ngayon ay ang maghanap ako ng paraan para makaabala sa kanya habang binubunot mo ang puno ng Bodhi sa lalong madaling panahon. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, paano ang mga sugat mo? Umiling si Sophie at sinabing, ayos lang ako. Ipagpatuloy natin ito. Pagkatapos mong makuha ang puno ng Bodhi, tumakas ka agad. Hahapin kita. Nim. Tumango si James. Kabanata 2547. Nagtago si James sa dilim at nagtago. Samantala, si Sophie naman ay lumapit sa kanya. Paglapit niya sa puno ng Bodhi ay agad siyang nadiskubre. Ang dakilang elder ng Lobran clan ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Sinong nandyan? Tumango siya bilang tugon. Mabilis na tumalikod si Sophie at tumakas. Mabilis na hinabol ng dakilang elder ng Lobran clan si Sophie at pareho silang nawala sa lugar. Nang makitang ang dakilang elder ng Lobran clan ay naakit, mabilis na naglakad si James papunta sa puno ng Bodhi. Tumalon siya sa hangin at pinakilos ang kanyang true essence. Ang makapangyarihang true essence ay kumalas mula sa kanyang mga braso at hinayla ang puno ng Bodhi habang sinusubukan nitong bunutin ito. Halika! Hinayla ng biglang malakas na puwersa na ang puno ng Bodhi palabas ng lupa. Gamit ang kanyang isip, inimbak ni James ang puno ng Bodhi sa celestial abode. Ang buong proseso ng paglapit sa puno ng Bodhi at pagbunot nito ay tumagal lamang ng halos 10 segundo. Matapos makuha ang puno ng Bodhi, mabilis na umalis si James sa bulubundukin. Tumakas siya mula sa Lobran clan at nagmamadaling pumunta sa meet-up point upang muling makasama sina Henrik at Chusai. Hindi nagtagal, narating niya ang lugar kung saan sila napagkasunduan na magkita. Nandoon na sina Henrik at Chusai na naghihintay sa kanya. Paano nangyari, James? Nakuha mo ba? Nang makitang sumulpot si James, sabay-sabay na sinagot ng dalawa ang kanilang mga tanong. Tumango si James at sinabing, oo, kinuha ko na yung puno. Kailangan na nating umalis sa lalong madaling panahon. Ang puno ng Bodhi ay ang banal na bagay ng Lobran clan. Lahat ng impyerno ay maluwag kapag nalaman nilang ito ay ninakaw. Kaya, kinailangan ni James at ng dalawa na makatakas sa Demon Realm. Aalis na ba tayo sa Demon Realm? Tanong ni Henrik. Ayon sa kanilang plano, ang tatlo ay nagplanong umalis sa Demon Realm at magtungo sa isang mataong nakaplano sa isang lugar sa universo. Binalak nilang manatili doon ng ilang sandali matapos matagumpay na nakawin ang puno ng Bodhi. Pagkatapos, pupunta sila sa Earth kapag tumama ang ikatlong kalamidad. Gayunpaman,
Silang tatlo ay walang sapat na kapangyarihan at hindi nagawang maglakbay sa universo sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas. Nasaan si Sophie? Tanong ni Henrik. Ni James. Nagpunta siya para akitin ang dakilang elder ng Lobran clan para bigyan ako ng pagbubukas sinabi para kunin ang puno ng Bodhi. Hintayin natin siya dito. Matiyagang naghintay silang tatlo sa kanilang tagpuan. Makalipas ang halos buong oras. Muling nagpakita si Sophie. Sa sandaling siya ay nagpakita. Siya ay umubo ng isang subo ng dugo. Ayos ka lang ba? Ms. Sophie. Lumapit si James at inalalayan siya. Marahang iwinagayway ni Sophie ang kanyang kamay at sinabing, ang aking pinsala ay lumala lamang. Hindi ka na dapat manatili pa sa Demon Realm. Magbubukas ako ng special passage para umalis kayo sa lugar na ito. Pagkatapos magsalita, casual na ikinaway ni Sophie ang kanyang kamay. At lumitaw ang mga mahiwagang inscription mula sa kanyang palad. Ang mga inscription ay kumupas sa hangin. At isang walang laman ang lumitaw. Agad na bumalik si Sophie sa Celestial Abode pagkatapos ay set up ang special passage. James. Gusto kong magnilay-nilay sa pag-iisa sandali. Huwag mo na akong istorbohin hanggat walang seryosong bagay na dumating. Umalangaw-ngaw ang boses ni Sophie mula sa Celestial Abode. Sige, tumango si James. Pagkatapos, lumingon siya kina Henrik at Chusay. Sinabing, fair na, tumalon silang tatlo sa ere at pumasok sa special passage. Agad na nagsara at naglaho ang kawalan. Ibinalik ang lugar sa dating kalmado. Kabanata 2548. Matapos buksan ni Sophie ang isang special passage. Pumasok dito sina James, Henrik, at Kwasay at umalis sa Demon Realm. Gayunpaman, walang ideya ang tatlo kung saan sila dadalhin ng special passage. Pagpasok sa special passage ay nagdilim ang kanilang paningin at agad silang nawalan ng malay. Pagkaraan ng ilang segundo, nagising sila at napansing nakarating na sila sa isang disyerto. Agad na iniskan ni James ang kanyang paligid para kina Henrik at Chusay. Gayunpaman, wala silang nakita kahit saan. Gulat na bulong ni James. Anong nangyayari? Nasaan sila? Pumasok sila sa special passage at sabay na umalis sa Demon Realm. Ngunit natagpuan ni James ang kanyang sarili na nag-iisa. Anong nangyayari? Ms. Sophie, nasaan ako? At saka, nasaan sina Henrik at Chusay? Tinanong ni James si Sophie sa Celestial Abode. Sa sandaling iyon, pumasok na si Sophie sa time formation at naghahanda na sa pag-iisa para mapabilis ang kanyang paggaling. Malubhang nasugatan siya matapos nasaktan ng Heavenly Path. At ang mga sugat na iyon ay magtatagal bago tuluyang gumaling. Nang marinig niya ang pagtawag ni James sa kanya, sinimulan niyang makita ang labas ng mundo mula sa loob ng Celestial Abode. Biglang kumunat ang noo ni Sophie bilang tugon sa nakita. Ano ang nangyayari? Ano ang lugar na ito? Ang special passage na binuksan ni Sophie ay may random na endpoint. Matapos itong maranasan ni James at ng iba pa, ita-teleport sila sa isa sa mga planeta ng kanilang universo. Kung saan sila ay teleport. Hindi matukoy ni Sophie, dahil nasugatan siya. Imposibleng matukoy ang eksaktong lokasyon. Iniskan ni Sophie ang lugar at napansin na medyo kakaiba ito. Isang misteryosong pormasayon ang nakalagay sa paligid ng lugar. Napakasalimuot nito na kahit siya ay hindi matukoy kung saan ipinadala si James at ang iba pa. James, hindi ko alam kung nasaan ka ngayon. Isa pa. Hindi ko alam kung bakit ang special passage na ginawa ko ang nagpadala sa iyo sa lugar na ito. Pinlano ko ang trajectory ng special passage para matiyak na ipapadala ka sa habitable na planeta. Gayunpaman, tila may nangyari sa proseso. Nascan ko ang iyong paligid. At ang planetang ito ay kakaiba. Mayroong isang mahiwagang pormasayon sa paligid ng planeta.
Masyadong masalimuot na hindi ko lubos na maintindihan. Bukod dito, ito ay napakalakas at maaaring hadlangan ang mga special na daanan sa planeta. Sa teoryang pagsasalita, ang patutunguhan ng spatial passage ay hindi dapat sa planetang ito. Sa palagay ko ay may isang napakalakas na palihim na pinakialaman ito at ipinadala ka rito. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni James. So, kahit hindi mo alam kung saan ang lugar na ito, may taong makapangyarihan na palihim na pinakialaman ito at pinapunta ako rito. Ano ang layunin nila para gawin ito? Ano ang gusto ng taong ito? Sumagot si Sophie mula sa loob ng celestial abode. Hindi ko alam. Kailangan kong pumunta sa pag-iisa ngayon. Kaya ikaw na ang bahala sa iba. Dahil wala si James sa anumang panganib. Ayaw ni Sophie na alalahanin ang sarili sa problema ni James. 1/3. She was already injured yet she still went out of her way para tulungan si James. Ang kanyang mga pinsala ay lumala dahil doon at kung hindi siya pumunta sa pag-iisa sa lalong madaling panahon ito ay magiging banta sa buhay. Ms. Sophie, tawag ni James sa kanya. Gayunpaman, hindi na siya sinagot ni Sophie. Kabanata 2549. Nang sumulpot si James, maraming tao ang bumati sa kanya. Nakangiti niyang iginanti ang kanilang mga pakiramdam. Then, sinabi niya, tipunin mo lahat dito. May importante akong i-announce. Hindi nagtagal. Maraming tao ang nagtipon sa pasukan ng nayon. Napatingin ang lahat kay James. Ibinato ni James ang kanyang tingin sa ulap at tinasa ang kanilang cultivation base. Sa kabila ng maraming taon na sila rito, hindi pa gaanong bumuti ang kanilang lakas. Sa karamihan, nagtagumpay lamang sila sa isa o dalawang sub-rank. Bakit mo pinatawag lahat dito James? Tanong ni Cynthia. Tumingin si James sa kanila at sumagot. Nakakuha ako ng mahiwagang puno mula sa labas ng mundo. Ang pagkonsumo ng prutas mula rito ay magbibigay daan sa isa na agad na maabot ang ranggo ng sage. Nang marinig ang kanyang anunsyo, nabigla ang mga tao sa gulat. Isang sage. Totoo ba ito? Talaga bang may ganitong mahimalang prutas sa mundong ito? Pwede ba tayong maging sage pagkatapos kumain nito? Napatingin ang lahat kay James na nagtataka at hindi makapaniwala. Tumango si James at sinabing, talaga, sa normal na mga pangyayari. Hindi ko papahintulutan ang mga koleksyon ng prutas upang maging sage dahil ito ay maglilimite sa iyong paggamit sa mga resulta. Gayunpaman, ang kasalukuyang kondisyon ay gumagana laban sa mga tao. At napakahirap para sa mga tao na gumawa ng mga pambihirang tagumpay sa ranggo ng paglilinang. Ito ay magtagal para sa isang ordinaryong magsasaka na umunlad sa isang solong ranggo. Lahat ng tao dito ang huling pag-asa ng sangkatauhan. At ang pagiging isang sage kaagad ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa sangkatauhan sa kabuuan. Pagkatapos ubusin ang prutas para maging isang sage, ang iyong paglilinang ay magiging pabago-bago at ang pag-abot sa tunay na tugatog ng paglilinang ay magiging mahirap. Para sa mga walang pagnanais na maabot ang tuktok, maaari kang magpatuloy at ubusin ang prutas. Para sa mga gustong ituloy ang rurok ng paglilinang, hindi ko kayo pipilitin na kainin ito. Ipinaliwanag ni James sa lahat ang tungkol sa prutas ng body ng detalyado. Ang pagiging isang sage kaagad ay lubhang ninanais. Wala sa kanila ang nakaisip tungkol sa rurok ng paglilinaw bago ito. Masayang-masaya silang naging sage sa maikling panahon nang hindi na kailangang magdala ng anumang kahihinatnan. Gusto kong magkaroon ng isa. Ako rin. Nagsimulang sumigaw ang lahat para sa prutas. Kinuha ni James ang mga prutas ng body at sinimulan itong ipamahagi sa mga tao. Sa lahat ng tao, si Winnie lang ang kumakain ng body fruit. Tumingin si James kay Winnie at nagtanong, bakit ayaw mo, Winnie? Si Winnie ay malayo sa lahat.
Siya ay humigit kumulang 180 sentimetro ang taas at nakasuot ng masikip na leather armor, na binabalangkas ang kanyang perpektong figure. Siya rin ay may mahabang itim na buhok. Pinag-krus niya ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at may kumpiyansang sinabi, "Itay, sa palagay ko hindi ko kailangang umasa sa panlabas na suporta para makalusot. Ang pag-abot sa ranggo ng Sage ay isang maliit na gawain. Siguradong maaabot ko ito sa lalong madaling panahon kung patuloy akong magsisikap. Maganda yan. Buti na lang may tiwala ka sa kakayahan mo." Marahang tumango si James. Malinaw na nakita ni James ang potensyal ni Winnie. Kaya naman, wala siyang masyadong sinabi tungkol sa kanyang desisyon. Matapos makakuha ng prutas ng body ang lahat, sunod-sunod silang umalis upang maghanap ng lugar na mapagninilay-nilay sa pag-iisa. Kaunti na lang ang natira sa pasukan ng nayon. Tanong ni Henry, "Hindi ka ba kakain ng isa?" James. Bahagyang umiling si James at sinabing, "Hindi po, Ms. Binalaan ako ni Sophie na huwag gumamit ng panlabas na puwersa upang madagdagan ang aking lakas." Hindi napigilan ni Delaney na sabihin, "Ayos lang, di ba? Mayroon bang sinuman sa mundong ito ang hindi umiinom ng Empyrean herbs o prutas?" Ang paglitaw ng mga pagpapalang ito ay upang matulungan ang mga magsasaka na gagawin pa rin ang kanilang lakas. Kabanata 2550. Nagkaroon ng limitadong haba ng buhay para sa bawat nilalang. Ang paglilinang ay tungkol sa pagkuha ng magandang kapalaran at paghiram ng maraming oras mula sa langit. Ang landas ng paglilinang ay puno ng mga hadlang. Ang isa ay makakatagpo ng hindi mabilang na mga panganib at malamang na mamatay kung hindi sila mag-iingat. Ito ay isang napakahabang paglalakbay. Ang mga prutas at halamang Empyrean ay nilikha ng universo at umiral para sa mga magsasaka upang gawin ang kanilang lakas. Alam na alam ni James ang katotohanan ito. Gayunpaman, paulit-ulit na pinaalalahanan siya ni Sophie na huwag masyadong umasa sa kanila. Kung hindi, ang kanyang pundasyon ay guguho, at magiging imposible para sa kanya na maabot ang tugatog ng paglilinang. Mabuti naman, Pal pumasa, bahagyang umiling si James. Naabot na niya ang unang yugto ng mage rank. Hindi magiging ganoon kahirap para sa kanya na maabot ang sage rank sa huli. Bukod dito, ang pagiging isang sage ay hindi ang endpoint para sa kanya. Itinuturing lamang itong tunay na simulan ng landas ng isang tao sa paglilinaw. Noong si James ay nasa Earth, naisip niya na ang sages ay isang puwersa na maaaring magpakita alang. Matapos manatili sa realm ng ilang panahon, natuklasan niyang medyo mahina si Sage. Higit pa sa Sage rank, mayroong Divine rank at Emperor rank. Ang mga Grand Emperor lamang ang karapat dapat na tawaging walang kapantay na mga powerhouse. Gayunpaman, mayroon pa ring mga karagdagang ranggo na higit pa sa pagiging isang Grand Emperor. Ang pinakamataas na cultivation rank na kilala sa ngayon ay ang Ancestral God rank. Ilang taon na ang nakalipas mula nang maabot ng isang powerhouse ang Ancestral God rank. Dapat din kayong magnilay-nilay sa pag-iisa. Ipapamahagi ko ang natitirang prutas ng body sa mga sundalo sa Celestial Abode. Pagkatapos magsalita ni James, tumayo na siya at umalis. Ibinigay ni James ang natitirang mga bunga ng body sa kanilang mga sundalo na medyo malakas na mga base ng paglilinang. Pagkatapos, umalis siya sa Celestial Abode at nagsimulang gumala sa disyerto. Hindi matukoy ni Sophie ang lugar, kaya kinailangan ni James na alamin kung saan siya nakarating ng mag-isa. Nagsimula siya ng bagong paglalakbay sa hindi pamilyar na planetang ito habang hinahanap ang kinaroroonan nina Henrik at Chusai. Dahil ang tatlo sa kanila ay sabay na pumasok sa spatial passage. Ang dalawa pa ay dapat na dumating sa parehong planeta at malamang na hindi sa ibang planeta.
Nagpatuloy si James sa paglalakad sa paligid ng disyerto. Sa Demon Realm, maraming tao ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng Lobran clan sa umaga. Isang araw na ang nakakaraan mula nang nanakaw sa kanila ang puno ng Bodhi. Umupo si Zoman sa pinakamataas na upuan ng konseho. Nakatayo sa ibaba niya ang kanilang pangunahing miyembro ng Lobran clan. Kagabi, isang powerhouse ang pumasok sa bundok habang ako ay nagmumuni-muni. Hinabol ko ang pumasok pero nawala sa paningin ko. Pagbalik ko, ang puno ng Bodhi ay nabunot na at naalis na. Ibinuka ng dakilang elder ng Lobran clan mula sa Divine Dimension ang kanyang bibig at ipinaliwanag ang pangyayari. Nakaupo sa headset, nagsalubong ang mga kilay ni Zoman. Sino nga ba ang nagnakaw ng puno ng Bodhi ng aming angkan? Sa loob ng maraming taon, hindi mabilang na mga powerhouse ang tumitingin sa puno ng Bodhi ngunit walang nang ahas na kumilos. Natigilan si Zoman. Hindi niya moari kung sino ang nagnakaw ng puno ng Bodhi ng kanilang angkan. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagtanong si Zoman, dakilang elder, nakita mo ba ang hitsura ng tao? Umiling ang dakilang elder ng Lobran clan at sinabing, hindi ko makita ang eksaktong anyo ng nanghihimasok. Ito ay isang powerhouse na maaaring kumilos ng napakabilis. Hindi ko na naabutan. Ang taong ito ay dapat na may mas mataas na ranggo ng paglilinang kaysa sa akin. Bumulong si Zoman, dakilang elder, naabot mo na ang ikatlong yugto ng divine rank at malapit ka ng maging quasi-emperor. Gayunpaman, hindi mo maabyutan ang taong ito. Nangangahulugan ito na ang nanghihimasok ay dapat na isang quasi-emperor. Napakaraming quasi-emperors sa Demon Realm. Sino kaya ito? Ninakaw ang puno ng Bodhi ng Lobran clan. Ngunit walang nakakaalam kung sino ang kumuha nito. Sa sandaling iyon, nasira din ang selyo ni Brielle. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam na ninakaw ang puno ng Bodhi ng Lobran clan. Pagkalabas niya ng silid, alam niyang naging alerto ang Lobran clan. At maraming powerhouse mula sa Divine Dimension ang naroon. Bahagyang kumunat ang noo niya at bumulong. Anong nangyari? Pagkatapos, lumapit siya sa isang gwardya mula sa Divine Dimension at maingat na nagtanong. Ano ang mali? Bakit napakaraming bantay mula sa Divine Dimension dito? Kabanata 2551. Bagamat anak siya ng pinuno ng angkan ng Mortal Dimension, hindi niya kayang masaktan ang mga taong nagmula sa Divine Dimension. Tumingin ang gwardya kay Brielle at sinabi sa pananahimik na tono. Kagabi, may problemang lumitaw sa Lobran clan. Ha? Anong klaseng problema? Natatarantang tanong ni Brielle. Sumagot ang gwardya. Isang powerhouse ang bumagsak sa bundok kung saan nakatanim ang puno ng Bodhi. Ang nanghihimasok ay ginulo ang tagapag-alaga ng puno at ninakaw ang puno ng Bodhi. Nang marinig niya ito, nanginginig ang maselang katawan ni Brielle. Ang puno ng Bodhi ay ninakaw. Hindi siya makapaniwala. Si Brielle ay miyembro ng Lobran clan at naunawaan niya kung gaano pambihira ang puno ng Bodhi. Sa paglipas ng mga taon, ang puno ng Bodhi ay nakatulong sa marami sa kanilang mga miyembro ng clan na maabot ang Sage rank. Bagamat hindi lahat ng kumakain ng Bodhi fruit ay makakamit ang kadakilaan at makapasok sa Divine Dimension, maaari silang patuloy na makagawa ng mga powerhouse na may ranggo na Sage sa paglipas ng panahon. Malaki ang naiambag ng puno ng Bodhi sa posisyon ng Lobran clan bilang mga nangungunang tatlong angkan sa Demon Realm. Gayunpaman, ito ay ninakaw mula sa kanila. Sino ang nangahas na nakawin ang puno ng Bodhi mula sa Lobran clan? Nagtungo si Brielle sa pangunahing bulwagan na puno ng pagdududa ang ulo. Pagdating sa pangunahing bulwagan, natagpuan niya ang mga powerhouse ng Divine Dimension na tinatalakay ang insidente. Sa takot na makaabala sa kanila, maaari lamang siyang maghintay sa labas ng pinto. Naghintay siya ng ilang araw.
Pinangunahan ni Zoman ang talakayan. At tumagal ito ng napakatagal. Gayunpaman, hindi nila mapagtatagumpayan ang pangunahing sospek na nakakuha ng puno ng body ng kanilang angkan. Sinamantala ni Brielle ang kanyang pagkakataon. Pumasok sa pangunahing bulwagan, at magalang na sinabi, "Lord Lobran." Nang makitang lumitaw si Brielle, lumiwanag ang malungkot na ekspresyon ni Zoman. Malumanay ng ngiti niyang tanong, "Brielle, andito ka pala. Nasaan si James? Bakit hindi siya sumama sa'yo?" Nang marinig niya ang pangalan ni James, napangiti si Brielle. He. Nauutol niyang sabi at hindi maipaliwanag ang pagkawala ni James. Tanong ni Zoman, ano ang nangyari sa kanya? Sa sandaling iyon, hindi mapakali si Brielle sa kahihiyan at ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari kagabi. Pagkatapos ay seal ni James ang cultivation base ko. Umalis na siya, hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Nag-aalala ang itsura ni Brielle. Nakakahiyang sabihin sa iba na iniwan siya ng kanyang nobyo noong gabi ng kanilang kasal. Nagulat si Zoman. Bigla siyang tumayo at nagtanong. Sinasabi mo bang tinataka ni James ang iyong cultivation base habang hindi ka nagpapansinan at tumakas? Oo, tumango si Brielle. Sa sandaling iyon, isang pangunahing miyembro ng Lobran clan mula sa Divine Dimension ang tumayo at nagsabi, Lord Lobran, posible bang ang taong nagko ng body tree ng aming clan ay si James? Tumingin sa kanya si Zoman at mahinahong sumagot. Paano nagawa ni James? Hindi pa siya sage. Hindi mo ba narinig ang Great Elder ngayon lang? Siya mismo ay hindi nakasabay sa nanghihimasok. Imposibleng magkaroon ng ganoong lakas si James. Iginiit ng pangunahing miyembro. Para makapasok si James sa Demon Abyss sa Great Dividing Range, dapat ay may makapangyarihan siyang tutulong sa kanya. Marahil, nakipagsanib puwersa siya sa isa pang powerhouse para makuha ang puno ng body ng aming angkan. Pumayag ka. Posibleng ang intensyon ni James sa simula ay hindi ang pakasalan ni Brielle kundi ang magnakaw ng puno ng body. Ang ilan sa powerhouse ng Lobran clan ay nagpahayag ng kanilang opinyon sa bagay na ito. Nang marinig ito, napaisip si Zoman. Matapos marinig ang haka-haka nila, saglit din itong pinag-isipan ni Brielle. Naalala niyang ilang beses siyang tinanong ni James tungkol sa puno ng body. Naisip niya sa sarili. Hindi kaya ninais niyang pakasalan ako ngunit pinagdaanan lamang niya ito upang makuha ang kayamanan ng aking angkan. Bagamat may mga pagdududa si Brielle, hindi siya nang ahas na ipahayag ang mga ito. Magkakaroon ng malaking problema si James kung maniniwala ang mga powerhouse mula sa clan na siya ang may kasalanan. Nakatayo siya sa main hall nang walang sinasabi. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga ng malalim si Zoman at sinabing, dahil hindi pa lumalabas ang katotohanan, hindi tayo dapat magmadali sa mga conclusion. Ating imbestigahan ang pangyayari at alamin ang katotohanan. Babalik ako sa Divine Dimension at magtitipon ng ilang tao para i-activate ang isang Divine Information. Gagamitin natin iyon para malaman ang pagkakakilanlan ng magnanakaw na kumuha ng puno ng body ng aming angkan. Kabanata 2552. Ang lahat ng makapangyarihang miyembro ng Lobran clan ay bumalik sa Divine Dimension. Pagkatapos bumalik sa Dimension Realm, ang mga powerhouse ng clan ay nagtipon at gumawa ng isang Divine Information upang matuklasan ang pagkakakilanlan ng magnanakaw. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang Heavenly Path ay magbibigay ng kaunting tulong upang makita ang anumang pagtatangka ng isang tao na mag-divine. Gayunpaman, hindi sila nabigyan ng anumang insight sa pagkakataong ito. Ito ay lubhang kakaiba. Nagdilim ang ekspresyon ni Zoman. At sinabi niya, wala tayong makukuhang anumang insight sa pagkakakilanlan ng taong ito. Dahil ba ang taong nagnakaw ng puno ng body sa atin ay sapat na malakas upang harangan ang landas sa langit? Ano ang dapat nating gawin ngayon?
Panginoon Lobran, kahit ang heavenly path ay hindi tayo matutulungan. Anong gagawin natin dito? Kung wala ang puno ng Bodhi, tiyak na hihina ang ating angkan sa paglipas ng panahon. Marami sa mga powerhouse ng Lobran clan ang may nag-aalalang ekspresyon. Sandaling nag-isip si Zoman at sinabing, wala tayong magagawa sa ngayon. Maaari lamang kaming mag-deploy ng maraming powerhouses hanggat maaari naming ilaan upang imbestigahan ang insidente. Samantala sa Mortal Dimension, si Brielle ay nakaupo sa bakuran na itinayo para sa kanya at kay James na tulala. Excited siyang pakasalan si James. Ngunit iniwan siya nito noong gabi ng kanilang kasal. Dahil dumaan na sila sa seremonya ng kasal. Opisyal na siyang asawa nito. Tumayo si Brielle at sinabing may resolusyon. Kahit ano pa, asawa mo na ako, James. Hindi mahalaga kung saan ka pumunta. Hahanapin kita kahit na ang ibig sabihin nito ay paghahanap sa buong universo. Samantala, si Thea ay masigasig na nakakakuha ng mga espiritual na kristal. Ginalugad niya ang Primeval Mountains para makahanap ng mga bihirang Empyrean herb at manghuli ng malalakas na halimaw. Pagkatapos, ipinagpalit niya ang mga bagay na ito para sa mga espiritual na kristal. Matapos gawin ang lahat ng pagsisikap na iyon, sa wakas ay nakakuha siya ng sapat na espiritual na mga kristal at naglakbay sa Lobstead. Pagdating niya sa Lobstead, nagsimula siyang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni James. Gayunpaman, nalaman niyang natapos na ang seremonya ng kasal nina James at Brielle. Nagpasya si Thea na tumungo sa Mount Lutheran, kung saan matatagpuan ang Lobran clan. Ang Lobstead ay hindi masyadong malayo sa Mount Lutheran at kalahating araw lang ang biyahe. Makalipas ang kalahating araw, nagpakita si Thea sa paanan ng Mount Lutheran. Isang tapyas na bato ang makikita sa paanan ng bundok. At maraming malalaking salita ang nakaukit dito Bundok Lutheran. Marami sa mga bantay ng Lobran clan ang masikap na nagpapatrolya sa paligid. Na tinitiyak ang kaligtasan ng Mount Lutheran. Lumapit si Thea pero napatigil siya. Ang Bundok Lutheran ay lampas sa puntong ito at ang base ng Lobran clan. Bawal pumasok ang mga tagalabas. Maingat na pinili ni Thea ang kanyang mga aksyon pagkatapos makarating sa teritoryo ng Lobran clan dahil ayaw niyang masaktan sila. Nag-alinlangan niyang sinabi, nandito ako para makita si James Caden. Nandito ka para kay James Caden. Napatingin ang mga guard kay Thea. Si Thea ay nakasuot ng itim na damit na may belo na nakatikip sa kanyang mukha. At sa kanyang kamay ay isang mahabang itim na espada. Sinenyasan siya ng isa sa mga gwardya. Anong negosyo mo kay James Caden? 7. Nag-isip sandali si Thea at sumagot. Ako ang asawa niya. Nabalitaan kong pinakasalan niya si Brielle. Kaya pumunta ako rito para makita sila. Maghintay ka. I-report ko kaagad ang presensya mo. Nang marinig ang bisita ay asawa ni James. Ang mga gwardya ay nag-ingat sa kanya. Tanging ang mga nakatataas sa angkan ang nakakaalam ng pagtakas ni James. Kaya naman, walang ideya ang mga gwardya na may hinala ang asawa ng babaeng ito. Sa isang patio sa Mount Lutheran, nagpasya si Brielle na umalis at nagtungo sa isang pakikipagsapalaran habang hinahanap si James. Biglang may lumapit sa kanya na guard. MS. Si Lobran. May babaeng sumulpat sa bundok na naghahanap kay James. Integridad na ipinarating ng gwardya ang nangyari. Ano? Sabi mo hinahanap niya si James. Nagulat si Brielle. Nang marinig ito, lumiwanag ang mukha ni Brielle. Nabanggit sa kanya ni James na may asawa na siya. Pagkatapos ng kanilang kasal, handa na si Brielle na maging pangalawang asawa at magkaroon ng hindi gaanong impluwensya. Hindi niya inaasahan na dadating at bibisitahin siya ng unang asawa ni James. Tanggapin siya kaagad sa bundok. Kabanata 2553. Sige, magalang na sagot ng guard at umalis.
Naghintay si Brielle sa bakuran. Maya-maya ay bumalik ang guard kasama si Thea. Ms. Lubran, dinala ko na ang bisita. Yumuko ang guard habang nagsusumbong kay Brielle. Marahang iwinagayway ni Brielle ang kanyang kamay at sinabing, "Okay, na-dismiss ka, naiintindihan." Tumalikod ang guard at umalis. Tumayo si Thea sa gilid at tumingin kay Brielle. Umupo si Brielle sa isang upuan sa isang gazebo at binalik ang tingin kay Thea. Nang matapos ni Thea na bigyan si Brielle ng isang beses, siya ay namangha at naisip niya. Si James ay nasa Demon Realm sa loob lamang ng ilang taon ngunit nagawa niyang maakit ang isang napakagandang babae. Ang ganda niya at mukhang bagay na bagay kay James. Tinitigan ni Brielle si Thea pero hindi niya makita ang itsura niya dahil nakatikip ang mukha niya ng belo. Itinuro niya ang isang upuan sa tabi niya at ngumiti. "Ikaw dapat si Thea, diba? Maupo ka. Please relax." Matapos marinig ni Thea ang pagtawag ni Brielle sa kanyang pangalan. Sigurado siyang ang lalaking ikinasal kay Brielle ay tiyak na matagal na niyang hinahanap. Umupo si Thea. Sinulyapan niya si Brielle at malamig na nagtanong, "Nasaan si James? Sabihin mo na makita niya ako ngayon." Bagamat tinanggap niya ang katotohanang posibleng kumuha ng ibang asawa si James, hindi siya humingi ng pahintulot nito bago ito gawin. Dahil dito, bahagya pa siyang hindi nasisiyahan at naging bastos kay Brielle. "Kumusta? May dahilan ba na natatakpan ng belo ang iyong mukha?" Napatingin si Brielle kay Thea nang may interes. Hinubad ni Thea ang kanyang saplot. Nagulat si Brielle matapos niyang makita ang hitsura ni Thea at hindi sinasadyang pinuri siya ng, "Ang ganda mo. Ang flawless ng mukha mo. Kahit ang isang babaeng tulad ko ay hindi maiwasang mamangha sa iyong kagandahan." Ngumuso si Thea at sinabing, "Itigil mo na ang walang kwentang pambabala. Nasaan si James ngayon? Pakitiin mo siya sa akin." Nang marinig ang pangalan ni James, napawi ang ngiti sa mukha ni Brielle at napalitan ng lungkot. "Medyo huli ka. Umalis na si James." Napatayo bigla si Thea at nagtanong, "Ha? Umalis siya? Saan siya pumunta?" "Medyo masama ang loob." Sumagot si Brielle. "Bakit mo ako tinatanong? Inaasahan kong malaman ang kanyang kinaroroonan mula sa iyo." Ang kasuklam-suklam na lalaki ay tumakas noong gabi ng kanyang kasal. Nagnganga ang ngipin ni Brielle. Naguguluhan. Nagtanong si Thea, "Anong nangyari?" Ikinwento ni Brielle kay Thea ang mga nangyari kagabi. Then, she spoke through gritted teeth. "Hindi mo ba naisip na samobra siya? Tinatakan niya ang aking cultivation base habang ako ay nalilito at tumakbong mag-isa. Kung ayaw niya akong pakasalan, bakit siya pumayag noong una?" Nang marinig ito, hindi napigilan ni Thea ang mapangiti. Lumapit si Brielle kay Thea at bumulong. "Tsaka, ninakaw ang puno ng body ng clan ko kagabi. Hinala ko si James ang may kasalanan. Ang kanyang kasal sa akin ay isang pakunwering lamang. At ang kanyang tunay na layunin ay ang puno ng body ng aking angkan. Asawa ka ni James, diba? Tapos, alam mo ba kung may mga powerhouse na tumutulong sa kanya?" About that, napatingin si Thea kay Brielle pero hindi sumagot sa tanong niya. Sa halip, tinanong niya, "Ano itong puno ng body?" "Ito ay isang pambihirang puno. Ang bunga ng puno ng body ay maaaring gawing isang sage kaagad ang taong kumakain nito." Agad na naintindihan ni Thea ang sitwasyon matapos marinig ang paliwanag ni Brielle. Siguradong si James ang nakagawa ng puno ng body at ginawa niya ito sa tulong ni Sophie. Alam na alam ni Thea ang mga nangyayari sa mundo. Sinamantala ni James ang damdamin ni Brielle at ninakaw ang puno ng body para iligtas ang mga tao sa Earth. Siguradong bagay na gagawin ni James. Gayunpaman, itinago ito ni Thea sa kanyang sarili. Pagkatapos ng paghinto, sumagot si Thea, "Walang powerhouse na tumutulong kay James. Kakaiba iyan.
Kung hindi si James ang gumawa nito, sino pa kaya ito? Napahawak si Brielle sa baba sa pagdududa. Simula nang makatakas si James, hindi na siya nakita ni Thea. Kaya naman, ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. Tumayo siya, tumalikod, at aalis na sana. Hoy, Thea, saan ka pupunta? Tawag ni Brielle sa kanya. Lumingon si Thea at sinabing, dahil wala si James, aalis na lang ako. Sasama ako sayo. Tumayo si Brielle, lumapit, at nakangiting sinabi, regardless of everything, I have already exchanged vows with James and am officially his wife. Gusto kong sumama sa iyo at hanapin siya. Kung wala nang ibang pagpipilian, babalik ako sa Earth kasama ka. Kabanata 2554. Hinabol ni Brielle si Thea. Nag-aalala siya kung saan sisimulan ang paghahanap niya kay James. Buti na lang at dumating si Thea sa tamang oras. Ngayon, hanggat sinusundan niya si Thea ay hinanap niya si James. Kumunot ang noo ni Thea sa sinabi ni Brielle. Ayaw niyang sundan siya ni Brielle. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip tungkol dito, sabi ni Thea, sa palagay mo ba ay medyo hindi nararapat na sundan mo ako? Nakangiting sagot ni Brielle, walang hindi nararapat dito. Nagpalitan na kami ni James ng vows. Opisyal na akong asawa niya. Nabalitaan kanya mula sa iyo. Sinabi ko na sa kanya na ikaw ang magiging unang asawa. At ako ang magiging pangalawang asawa niya. Dahil mapilit si Brielle, hindi na siya tinanggihan ni Thea. Tumanggo siya at sinabing, gawin mo ang gusto mo. Pagkatapos magsalita, mabilis na umalis si Thea. Sumunod naman si Brielle sa likod niya. Samantala, si James ay hindi kilalang mundo. Maging si Sophie ay hindi matukoy ang lugar. Ang alam lang niya ay mayroong isang malakas na pormasayon sa paligid ng planeta at ito ay masyadong hindi maintindihan para sa kanya. Pagsasama-sama ng mga piraso. Tiyak na ito ay isang pormasayon na inilatag ng isang Grand Emperor o isang mas malakas na magsasaka. Si James ay gumala sa tiwangwang disyerto. Ngunit ang tanging nakikita niya ay isang walang katapusang dagat ng buhay. Ang mga buhawi ay dumaan sa lugar, na nagdulot ng gininto ang buhangin na lumipad sa buong kalangitan. Matapos maglakbay ng ilang araw sa disyerto, hindi pa rin nakahanap ng paraan si James. Sa buong panahon na ito, wala siyang nakilala kahit isang buhay na nilalang at ikinadismaya siya nito. Umupo si James sa buhangin at nagpahinga. Naglabas siya ng inuming tubig mula sa celestial abode at pinawi ang kanyang uhaw. Damn it! Anong klaseng lugar ito? Bakit walang tao sa paligid? Sa kabila ng ilang araw na paglalakbay, walang mga palatandaan ng iba pang mga anyo ng buhay. At siya ay nagiging hindi mapakali. Henrik, Chusay, nasaan na kayo? Nandito ka ba? Huminga ng malalim si James. Tumayo siya mula sa lupa at pumili ng direksyon na pupuntahan. Pagkatapos, pinakilos niya ang kanyang true essence at nagsimulang sumulong ng buong bilis. Bagamat hindi pa siya sage, kaya niyang pumatay ng mga powerhouse sa sage rank. Mabilis na tinahak ni James ang disyerto. Naglakbay sa bilis ng kidlat. Sa isang hakbang, lilito siya libo-libong metro ang layo. Lubusan na sana siyang lumayo sa orihinal niyang kinalalagyan sa ilang hakbang pa. Ito ay isang malawak na disyerto, at walang katapusan na nakikita. Bukod dito, walang ideya si James kung saan siya ipinadala. Ang kanyang prioridad ay umalis sa disyerto sa lalong madaling panahon upang makahanap ng iba pang mga nilalang upang makapagtanong siya tungkol sa kanyang lokasyon. Nagpatuloy siya sa pagtawid sa disyerto sa mga sumunod na araw. Gayunpaman, hindi pa rin nakaalis si James sa disyerto. Naghinala na siya at huminto upang suriin ang kanyang paligid upang matukoy ang kanyang direksyon sa paglalakbay. Pagkatapos mag-reroute, umalis na naman siya. Lumipas ang isang buwan sa isang kisap mata.
Mahigit 1 buwan nang na-stranded si James sa malawak na disyerto. Sa kabutihang palad, kalamangan ay nakalabas siya sa disyerto. Sa unahan niya ay isang mabundok na kagubatan. Noong una, kakaunti lang ang mga puno. Ngunit habang palalim ng palalim ang kanyang pag-usad ay lalong sumikip ang mga puno. Nang nasa malalim na siya sa loob ng kagubatan, may nasasagasaan siyang mga halimaw. Ang mga halimaw ay nasa medyo mababang ranggo. Karamihan ay nasa paligid lamang ng mage rank. Wala man lang siyang na-encounter na mas mataas sa tribulation rank. Sa pamamagitan ng mga pagbabawas na ito, inferred ni James na ang planeta ay hindi masyadong advanced. Kung hindi, ang mga halimaw na nakatagpo niya ay magiging mas malakas. Matapos ang huling buwan na patuloy na gumagala sa disyerto, si James ay pagod na pagod. Sa sandaling napadpad siya sa isang ilog sa malalim na kagubatan. Agad siyang tumalon dito. Ang malinaw at malamig na tubig ng ilog ay damaloy sa kanyang katawan, na nagpakalma sa kanyang pagod na kaluluwa. Boom! Habang naglilinis siya sa ilog, naabutan niya mula sa malayo ang tunog ng matinding away. Pagkatapos ng tunog, isang nakakatakot na malakas na shockwave ang kumalat mula sa lugar. Ilang puno na mahigit sa 100 metro ang taas ay nabunot. At ilang bundok sa malapit ay gumuho sa alikabok at mga durog na bato. Umalis si James sa tubig at tumayo sa pampang ng ilog. Pinulot niya ang kanyang damit at nagbihis. Pagkatapos, isinaaktibo niya ang kanyang True Essence at tumalon ng 100 metro sa ere. Nakatingin sa malayo, dahil naabot niya ang unang yugto ng mage rank. Nakikita niya ang mga bagay mula sa malayo. Kabanata 2555. Isang matinding labanan ang naganap sa isang malapit na kanyan sa loob ng kagubatan. 2 hukbo ang nasa digmaan at milyon-milyong tao ang nakipaglaban. Ang mga sundalo sa magkabilang panig ay hindi masyadong malakas. Karamihan ay nasa paligid ng Immortal Ascension rank. Ilang general lamang ang mas mataas ng bahagya sa iba at naabot ang Tribulation rank. Sa ngayon, 2 tao sa Tribulation rank ang nakakulong sa labanan. Isang digmaan. Tumingala si James sa langit at tumingin sa malayo. Nang makita niya ang tanawin sa larangan ng digmaan, nagsalubong ang kanyang mga kilay. Matapos maglaan ng ilang sandali upang pag-isipang mabuti, pinakilos niya ang kanyang True Essence at itinulak ang sarili sa kalangitan. Sa isang hakbang, lumitaw siya sa labas mismo ng kanyen. Nagpapatuloy ang digmaan at hindi mabilang na mga sundalo ang nakipaglaban sa isa't isa. Ang tunog ng agresibo at marahas na hiyawan ay napuno ng hangin habang ang mga talam ay nagsasalpukan sa isa't isa. Ito ay isang lubhang kakila-kilabot na tanawin. Isang matinding labanan ang naganap sa himpapawid sa pagitan ng 2 general. Ang isa sa mga general ay isang lalaki habang ang kanyang kalaban ay isang babae. Nakasuot ng itim na baluti ang lalaki at nagwagayway ng mahabang itim na espada. Ibinaba niya ang kanyang espada at binaril ng malakas na sword energy ang babae. Ang babae naman ay nakasuot ng red battle armor. Gayunpaman, ang kanyang baluti ay basag, at ang kanyang helmet ay nabasag. Nang mga sandaling iyon, gulo-gulo ang kanyang buhok at mukhang hindi kapani-paniwalang bagsak. Napagtanto din ni James ang isa sa mga hukbong lumalaban sa ibaba niya ay binubuo lamang ng mga babae. Ang hukbo ng kababaihan ay tila natatalo sa labanan. Lumutang si James sa langit at tahimik na pinanood ang milyon-milyong tao na nakikibahagi sa isang madugong labanan. Ang labanan sa pagitan ng mga general ang pinakamatindi. Ang lalaking general ay may hawak na mahabang espada at patuloy na umabant sa babaeng general, na pinipilit ang kanyang likod. Nasugatan ang babaeng general at unti-unting humihina ang kanyang enerhiya. Sa paghusga sa dami ng labanan, siya ay matatalo sa lalong madaling panahon. Swoosh! Libo-libong sword energies ang nagkatawang tao at bumaba mula sa langit.
Itinaas ng babaeng general ang kanyang mahabang espada upang harangan ang pagsabog ng sword energies. Ngunit mas mahina siya kaysa sa kanyang kalaban. Hindi niya napigilan ang pag-atake. At nabali ang kanyang mahabang espada. Ang natitirang sword energies ay tumama sa kanya at tumama sa kanyang armor. Binasag ng sword energies ang kanyang sandata at tumagos sa kanyang katawan. Dumura siya ng isang bibig ng dugo. At bumagsak ang kanyang katawan mula sa langit. Boom! Bumagsak ang kanyang katawan sa mga guho sa ibaba. Natalo ang general mo. I-drop ang iyong mga armas at sumuko. Kung tatanggi kayo, walang maliligtas sa inyo. Kasunod ng pagkatalo ng babaeng general. Isang nangingibabaw na boses ang umalangaw sa hangin. Ang libo-libong babaeng sundalo ay natakot sa deklarasyon at sinubukang tumakas. Gayunpaman, mabilis silang hinabol ng kalaban hukbo. Tumayo si James sa malayo at pinagmamasdan ang labanan. Kara-rating lang niya sa planetang ito at walang alam kung bakit sila nag-aaway. Hindi rin niya alam kung sino sa dalawang hukbo ang nagsimula ng labanan. Sa kabila ng kanyang kakulangan ng impormasyon sa sitwasyon, pakiramdam niya ay mali para sa mga lalaki na lumaban sa mga babae. Sa sandaling iyon, likas niyang gustong tulungan ang mga babaeng sundalo. Pagkatapos ng ilang maikling pagmumuni-muni, kumikislap ang katawan ni James at mabilis siyang tumakbo papunta sa lalaking general. Siya ay nagpakita sa harap ng lalaking general sa susunod na sandali. Pinagmamasdan ng lalaking general ang kanyang hukbo na humahabol at sumusuko sa hukbo ng kalaban nang biglang may dumating na hindi inaasahang tao kanina. Binigyan niya si James ng maingat at seryosong tingin. "Sino ka?" Napatingin si James sa lalaking general. Naramdaman niya na ang general ay nasa ikalawang yugto ng tribulation rank at malapit ng maging isang sage. Mahinahong sabi ni James. Bakit mo sila pinipilit na patayin? Ang iyong hukbo ay nanalo na. Maaari kang mag-withdraw at hayaan silang mga umatras. Kabanata 2556. Dumating si James para ayusin ang sitwasyon. Maraming buhay ang nabubuwis sa digmaan ng dalawang hukbo. Lalo na ang hukbo ng kababaihan. Daan-daang libo ng kanilang mga sundalo ang napatay. At ilang daang libo na lamang ang natira. Lahat sila ay mapapawi kung magpapatuloy ang digmaan. Tumingin ang lalaking general kay James at malamig na sinabi. Ang digmaang ito ay may kinalaman sa mga paggamit ng pambansa sa pagitan ng ating dalawang bansa. Wala itong kinalaman sa iyo. Kung alam mo kung ano ang matalino. Pagkatapos ay umalis ka sa daan. Kung hindi, hindi ako magiging madali sa iyo. Kalmadong tanong ni James. Hindi ka outrage. Ano ang gagawin mo kung mag-withdraw tayo? Malamig na tugon ng lalaking general. Sasakop ng ating hukbo ang sangria at sakupin ang bansa bilang paghahanda sa pagkakaisa sa mundo. Mula sa kanyang pahayag, masasabi ni James na ang hukbo ng lalaking ito ang nagpasimula ng digmaan. At ang mga babae ay mula sa isang bansang tinatawag na Sangria. Tinanong ni James, ano ang pangalan ng iyong bansa? Hinamak ng lalaking general si James at sumagot. Makinig kang mabuti. Ako ang Grand Marshal ng Corinth. Ang misyon ko ngayon ay pamunuan ng isang hukbo ng 1,000,000 sundalo pababa sa timog para sakupin ang Sangria. Ibinaba ni James ang kanyang tingin sa larangan ng digmaan. Sa walang humpay na pag-atake ng mga sundalo ng Corinth. Ang mga sundalo ng Sangria ay walang pagpipilian kundi tumakas. Marami sa kanilang mga sundalo ang pinatay at bumagsak sa lupa. Nabinahaw ito ng dugo. Ang kanyan ay napuno ng mga tambak ng mga bangkay at mga pool ng dugo. Alam na alam ni James ang kalupitan ng digmaan. Siya ang Dragon King ni Saul sa Earth. Minsan niyang pinamunuan ang Black Dragon Army na mayroong milyon-milyong hukbo sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga labanan. Kung hindi ka maglalabas ng utos na itigil ang pag-atake, hindi ako magiging madali sa iyo.
Binigyan ni James ng ultimatum ang lalaking general. Haha, sa lakas mo, ngumisi ang Grand Marshal ng Corinth. Nasa unang yugto ka lang ng mage rank. Nang makitang bingi ang kanyang mga hinihingi, agad na nagpakawala si James ng mapang-ipong enerhiya mula sa kanyang katawan. Ang kanyang true essence ay nagpasigla sa buto ng dragon. Dahil sa kapangyarihan nito na damaloy sa kanyang buong katawan. Nagbigay ito sa kanya ng mahusay na lakas. At ang kanyang enerhiya ay lubos na pinalakas. Dapat may death wish ka. Naramdaman ng Grand Marshal ng Corinth ang pagtaas ng enerhiya ni James. At ang kanyang mukha ay nagdilim. Agad niyang ibinaba ang kanyang espada. Nagpapadala ng nakakatakot na sword energy. Nanatiling hindi gumagalaw si James at hinayaan siyang hampasin siya ng sword energy. Nakipag-ugnayan ang sword energy sa kanyang katawan. Ngunit hindi nasaktan si James. Ikaw, paano ito posible? Ang Grand Marshal ng Corinth ay nakaugat sa kanyang lugar sa pagkabigla. Ngumiti ng mahina si James. Siya ay may katawan ng espada. Upang gisingin ang hindi magagapi na sword energy. Walang pagpipilian si James kundi mag-cultivate ng sword body. Nagtanim siya ng buto ng espada sa kanyang katawan. Sa wakas ay nagising ang hindi magagapi na sword energy. Hindi siya nagawang sakta ng ordinary sword energy. Isinaaktibo ni James ang kanyang Yogacara sa telepathically. Hindi mabilang na mga hibla ng enerhiya ang lumabas mula sa kanyang mga pores at nagtipon upang bumuo ng puting sword energy. Ang enerhiya ng sword ay lumipad sa itaas ng kanyang ulo na parang puting kidlat. Dahil hindi advanced ang planeta, naapektuhan ng makapangyarihang sword energy ni James ang nakapalibot sa espasyo, na nagdulot ng banayad na mga bitin sa puwang sa paligid niya. Mula sa malayo, ang eksena ay mukhang iba sa mundo. Sa sandaling lumitaw si Yogacara sword energy. Ang Grand Marshal ng Corinth ay nakaramdam ng isang mapanganib na ginawa ni James. Bagamat siya ay nasa ikalawang yugto ng tribulation rank, tinakat pa rin siya nito. Natatakot siya na mamamatay siya kaagad kapag umatake si James gamit ang sword energy. Sa sandaling iyon, lumipad sa ere ang mahabang itim na buhok ni James. Hindi maipaliwanag ang gwapo niya habang nakatingin sa Grand Marshal ng Corinth na may kalmado at may kumpiyansang ekspresyon. Bibigyan ka ng 7 ng huling pagkakataon. Mag-issue ng utos para i-withdraw kaagad ang iyong mga tropa. Kung hindi, wala kang karapatang magreklamo tungkol sa gagawin ko. At saka, huwag mong tanungin ang aking lakas. Aalisin ko kaagad ang iyong milyon-milyong hukbo sa isang galaw lang. Hindi naman nagmalabis si James. Siya ay nagkaroon ng lakas para makamit ito. Natigilan ang Grand Marshal ng Corinth sa banta ni James. Gayunpaman, nabawi niya ang kumpiyansa matapos maalala ang kanyang istasyon. Sino ka? Gusto mo ba talagang tumayo laban kay Corinth? Kabanata 2557. Ha! Nagpadala si James ng kumikinang na sword energy bilang tugon sa mga panunuyan ng general. Ang sword energy ay sumugod papunta sa Grand Marshal at nasa harap niya sa isang iglap. Ang kanyang armor sa pag-aaral ay hindi nakayanan ang lakas ng sword energy at nagsimulang masira. Basag! Ang kanyang baluti ay gumuho sa isang segundo lamang. 2/3. Bago pa man hawakan ng sword energy ang kanyang katawan, nasugatan na siya ng puwersa. Nais ng Grand Marshal na mga umatras ngunit lubusang nasakop ng puwersa ng sword energy. Pakiramdam niya ay naipit siya at anumang galaw niya ay magbibigay daan sa puwersa ng sword energy na mapunit ang kanyang katawan. Basang-basa siya sa pawis ng kaba at mabilis na sumuko kay James. Teka, huwag gawin ito. Ako na ang mag-utos. Uutusan ko agad ang tropa ko na umatras. Nang marinig ang mga salitang ito, inalis ni James ang kanyang sword energy. Nakahinga ng maluwag ang Grand Marshal ng Corinth.
Inabot niya ang kanyang kamay para panasan ang pawis sa kanyang noo. Tapos, sinulyapan niya si James at nagturo sa tropa niya. Bawiin. Dumadagandong ang boses niya sa kalangitan. Kasunod ng kanyang utos. Ang mga sundalong nasa ibaba nila na humahabol sa Sangreal Army ay agad na tumigil sa kanilang pagtugis at umatras. Nang makita ang eksenang ito, nakahinga ng maluwag si James. Ang pagtigil sa digmaan at pagliligtas ng hindi mabilang na buhay ay isang bagay na ipinagmamalaki niya. Sino ka? Naiintindihan mo ba na masasaktan mo si Corinth dito? May mga sage sa loob ng aking bansa. Tinitigan ng Grand Marshal ng Corinth si James at tinanong siya. Walang pakialam na sagot ni James. My identity doesn't matter. Bumalik sa iyong bansa ngayon. At iwanan ang Sangreal. Siyempre, ang iyong bansa ay maaaring habulin ako para sa paghihiganti. Gayunpaman, siguraduhing mayroon kayong lakas upang labanan ako. Siyempre, pupunta kami para sa iyo. Umalis ang Grand Marshal na may malungkot na ekspresyon. Sa pag-alis ng Corinthian Army, natapos ang digmaan. Nanatili sa lugar ang natalong hukbo ng Sangreal. Halos lahat ng mga sundalong nakaligtas ay nasugatan. Umupo sila sa lupa at nagsimulang magpagaling ng kanilang mga sugat. Bumaba si James mula sa langit at nagpakita ng malawak na kanyan. Ang kanyan ay puno ng mga bangkay at mga pool ng dugo. Ang hangin ay may baho ng dugo. Napatingin si James sa bundok sa di kalayuan. Naalala niya na doon nag-crash ang general ni Sangreal. Sa susunod na sandali, lumitaw siya kung saan siya nahulog. Ginamit niya ang kanyang divine sense at hinayla siya palabas ng mga guho. Ang kanyang sandata sa labanan ay ganap na nasira. At ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat. Ni isang bahagi ng katawan niya ay walang bahid ng dugo. Sa pagkakataong iyon, nawalan na siya ng malay ngunit mahina pa rin ang paghinga. Inilagay siya ni James sa isang malaking bato at bamulong. Maswerte ka na nakilala mo ako ngayon. Kung hindi, mamamatay ka kaagad. Agad niyang inilabas ang crucifixion at pinaandar ang true essence niya. Isinalin ito sa mga karayom. Ang mga pilak na karayom ay kumikinang ng maliwanag at nagsimulang maglabas ng mababang ugong. Mabilis na ipinasok ni James ang mga karayom sa general ng Sangreal. Gamit ang kapangyarihan ng crucifixion upang gamutin ang kanyang mga sugat. Ang crucifixion ay may malawak na kasaysayan. Ito ay naiwan ng isang ancestral god mula sa primeval age at may mga mahiwagang kakayahan na maaaring magpagaling ng mga pinsala. Hindi nagtagal, natapos na niyang ipasok ang mga karayom sa buong katawan niya. Mabilis na nakabawi ang mga internal na pinsala ng general. Makalipas ang halos 1 minuto, natauhan siya. Ang una niyang nakita ay isang hindi pamilyar na mukha. Mahina niyang tanong, sino ka? Binawi ni James ang mga karayom mula sa kanya at umupo sa isa pang malaking bato. Kumuha siya ng sigarilyo at sinindihan. Saka huminga ng malalim. Muli siyang nagtanong, di niligtas mo ba ako? Si James ay dahan-daw ang nagbuga ng usok at sumagot. Dumaan lang ako, hindi ko maiwasang makialam dahil hindi ko kakayanin na makita ang napakaraming tao na namamatay ng malubha. Kabanata 2558. Daan lang talaga si James sa lugar. Mapapawi sana ang Sangreal Army ngayon kung hindi siya nagkataong dumaan sa larangan ng digmaan. Salamat. Nagpahayag ng pasasalamat ang babaeng general. Sinubukan niyang bumangon ngunit hindi pa niya nabawi ang kanyang lakas. Sa sandaling kumilos siya, isang matinding sakit ang kumalat sa kanyang katawan. Hindi sinasadyang nagpakawala siya ng isang masakit na daing. Nang makita ang kanyang pakikibaka, sinabi ni James, maaaring nailigtas ko ang iyong buhay ngunit, ang iyong mga pinsala ay medyo malubha at hindi pa ganap na gumaling. Ang mabuti pa ay magpahinga ka muna. Ma'am, bahagyang tumango ang babaeng general mula sa Sangreal.
Tumingin si James sa iba pang mga babaeng sundalo na nakaupo sa malayo. At napukaw ang kanyang pagkamausisa. Tanong niya, bakit puro babaeng sundalo ang mayroon ka? Wala bang mga lalaki sa iyong bansa? Nang marinig ito, nabigla ang babaeng general, nakatingin kay James na naguguluhan. Tinanong niya, hindi mo pa ba narinig ang sangria dati? Umiling si James at sinabing, nagsasaka ako sa kabundukan at bihira akong gumala sa labas. Hindi ko masyadong alam sa mga pangyayari sa labas ng mundo. Oh, nakikita ko. Ipinaliwanag ng babaeng general. Ang ating bansa ay isinumpa. At ang mga lalaki ay hindi kayang mabuhay sa sangria. Ang mga lalaking mananatili sa ating bansa ng higit sa 1 buwan ay mamamatay ng hindi maipaliwanag. Nakakatakot na sumpa iyon. Natigilan si James. Isang lugar kung saan hindi mabubuhay ang mga lalaki. Talaga bang may kakaibang lugar sa universo na ito? Tumango ang babaeng general at sinabing, talaga, noon pa man ay sinasakop ng mga babae ang ating bansa. Kaya wala tayong mga lalaki doon. Lalong lumalim ang curiosity ni James sa sangria. Tanong niya, nabanggit mo na ang iyong bansa ay isinumpa. Anong nangyari? Umiling ang babaeng general at sinabing, hindi ako masyadong sigurado sa mga detalye. Ito ay isang pangyayaring matagal nang nangyari sa nakaraan. Ang lahat ng mga tala tungkol sa puntong ito sa kasaysayan ay nakaimbak sa ipinagbabawal na lugar ng palasyo ng ating bansa. Tanging ang Her Majesty, the Empress, ang may access sa kanila. Ang alam ko wala pang lalaki na naninirahan sa ating bansa. Lahat ng sibilyan natin ay babae. Kung ang isang tao ay papasok sa ating bansa, mamamatay siya pagkatapos ng 1 buwan. Habang nalaman niya ang tungkol sa sangria, mas gustong malaman ni James ang tungkol dito. Hindi siya naniwala sa sinasabi nila na mamamatay ang isang lalaki matapos manatili sa bansa ng mahigit 1 buwan. Nagpahinga sandali ang babaeng general at medyo nakabawi ng lakas. Nagpumiglas siya mula sa lupa at tumingin sa mga bundok ng mga bangkay sa malayo na may dalamhati. Ang pag-atake sa atin ng Corinth ay naging dahilan upang ang ating hukbo ay dumanas ng isang mapaminsalang pagkatalo. Maraming sundalo ang isinakripisyo at namatay sa kalunos-lunos na labanang ito. Ang Corinth ay may malalaking ambisyon, ngunit ang ating bansa ay humahadlang sa plano nitong pag-isahin ang mundo. Bagamat nag-withdraw na sila sa ngayon, siguradong magre-regroup sila at muling sasalakayin tayo. Ang Corinto ang pinakamalakas na bansa sa mundong ito. Kung susubukan nila ulit, baka mapuksa talaga ang ating bansa. Bulong ng babaeng general, tila kinakausap ang sarili kundi pati si James. Tumingin si James sa kanya at sinabing, I'm very interested in sangria's history. Sasama ako sa iyo sa sangria. Tumango ang babaeng general at sinabing, sige, gayunpaman, hindi ka dapat magtagal sa ating bansa. Sir, kung hindi, baka masumpa ka. Nakangiting tugon ni James. Hindi siya naabala sa sumpa. Pagkatapos, nagsimulang tipunin ng babaeng general ang kanyang mga tropa. 400. 000 sa kanyang mga sundalo ang napatay. Sa unang hukbo ng 500. 000 sundalo. 100. 000 na lang ang natitira. Bukod dito, nasugatan ang lahat ng nakaligtas na sundalo. Kung wala ang pakikialam ni James, lipulin sana ng hukbo ng Corinth ang buong hukbo ng 500. 000 sundalo. Umuwi ang babaeng general kasama ang mga natitirang sundalo. Sa sandaling iyon, isang babae ang sa bulwagan ng nakatayong palasyo ni Sangria. Ang babae ay nakasuot ng isang gintong damit at isang korona sa kanyang ulo. Siya ay napakaganda at may napakagandang figure. Nagniningning ng kakisigan at maharlika. Maraming tao ang nakatayo sa likod niya. Lahat sila ay magagandang babae. Kamahalan. Ang ating hukbo ay dumanas ng matinding pagkatalo.
Nagtamo tayo ng matinding casualty. At 100,000 sundalo na lang ang natitira. Sa hindi inaasahang pagkakataon, na-atras ni Corinth ang mga tropa nito bago pa man tuluyang mapuksa ang ating hukbo. Nakatanggap kami ng intel mula sa frontline na ang aming general ay namatay sa labanan. Kabanata 2559. Sunod-sunod na pumasok ang mga ulat. Ang Empress ay may think-time na ekspresyon habang siya ay maikli sa kung ano ang kalagayan ng kanilang mga tropa. Kaagad, naglabas siya ng utos. Kunin ang iba pang 3 hukbo na magtipon sa Imperial Capital at sabihin sa kanila na ipagtanggol ito sa kanilang buhay. Naiintindihan. Sa sandaling iyon, pauwi na sa bansa ang babaeng general kasama ang kanyang 100,000 nakaligtas na sundalo. Makalipas ang kalahating buwan, dumating ang babaeng general sa Imperial Capital. Lumuhad siya sa lupa sa Sangria Palace. Kamahalan, patawarin mo sana ako sa hindi pagkukulang sa pagtatiboy sa mga tropa ni Corinth. Ang aming hukbo ay nagdusa ng mabibigat na casualty sa panahon ng labanan na naganap sa Yantard Canyon. Ang lalaking ito ang tagapagligtas na pumihil sa walang awa na hukbo ni Corinth na lipulin tayo. Kung wala ang kanyang tulong, maaaring nakarating sa hukbo ni Corinth sa Imperial Capital sa ngayon. Nakatayo si James sa bulwagan ng palasyo. Pinagmamasdan ng mga opisyal ng sibil at militar na nagtipon. Lahat sila ay magagandang babae. Pakiramdam niya ay nangganyo siya nang makita ang napakaraming magagandang babae na nagkukumpulan. Para sa kanya, ito ay tulad ng pagtingin sa isang nakakabighaning tanawin. Nakatutok ang mga mata ni Empress kay James. Napakunot noo niya matapos maramdaman na kakaunti lang ang enerhiya nito at nakitang nasa mage rank lang siya. Tinanong niya, General, sinabi mo ba na nagpatigil siya sa hukbo ng Corinth? Magalang na sumagot ang babaeng general. Tama po, kamahalan. Sumimangot ang Empress at sinabing, nasa first stage lang siya ng mage rank. Taliwas sa kanya, ang Grand Marshal ng Corinth ay umabot na sa 2 yugto ng Tribulation rank. Sinabi mo na pinigilan niya ang hukbo na ipagpatuloy ang pag-atake. Hindi ko makita kung paano niya napigilan ang mga ito sa antas ng kanyang lakas. Anong ibig mong sabihin? Isinaalang-alang ng babaeng general ang pahayag ni Empress. Sa panahon ng paghaharap ni James at ng Grand Marshal, siya ay nasugatan at nawalan ng malay. Kaya, hindi siya sigurado sa aktwal na nangyari nang mag-away ang dalawa. Sa sandaling iyon, humakbang pasulong si James at sumagot. Kamahalan. Ang ranggo ng kultibasyon ng isang tao ay hindi sa kanilang tunay na lakas. Ang Empress ay hindi tumugon sa kanyang deklarasyon at bumaling sa kanyang mga tagapaglingkod. Halika at ipakita sa aming tagapag-ampon ang lugar kung saan siya maaaring magkaroon ng tulong. Maya-maya, dumating ang ilang magagandang maid at inakay si James palabas ng palasyo. Nanatiling tahimik din si James at tumalikod para sundan sila. Pagkaalis ni James, sinimulang tanungin ni Empress ang babaeng general. Isinalaysay ng babaeng general ang lahat ng kanyang nalalaman ng detalyado, kabilang ang pagkaligtas ni James. Pagkatapos, tinawag ni Empress ang ilan sa mga nakaligtas na sundalo. Mula sa photo ng mga sundalong ito, nalaman niya na si James talaga ang taong nagpilit sa Grand Marshal ng Corinth na umatras. Matapos malaman ang katotohanan, nakahinga ng maluwag si Empress. Ligtas na kami. Salamat sa kanya. Kung hindi, kami ay nasa matinding paghihirap ngayon. Lahat kayo na dismiss. Tumayo si Empress at lumabas ng palasyo. Samantala, ipinakita kay James ang kanyang tirahan sa loob ng palasyo. Binigyan siya ng isang independenteng patio na napapaligiran ng malalagang halaman. Ang mga ibon ay umaawit ng magagandang himig habang sila ay damapo sa mga puno at ang halimuyak ng mga bulaklak ay nagpapabango sa hangin.
Nakaupo si James para magpahinga sa bakuran habang sinisikap niyang linawin ang kanyang paligid. Bulong niya, wala namang kakaiba dito. Bakit nila sinabing hindi mabubuhay ang mga lalaki sa sangria? Habang siya ay malalim na nag-iisip tungkol sa paksa, isang grupo ng mga tao ang lumapit sa kanya. Ang nangunguna ay isang babaeng nakasuot ng gintong damit na may korona sa ibabaw ng kanyang ulo. Maraming magagandang court ladies ang sumunod sa kanyang likuran. Lahat sila ay pare-parehong maganda at kapantay ng empress sa hitsura. Gayunpaman, kulang sila sa kagandahan at kagandahang ipinakita niya. Sir, lumapit sa kanya si empress na may nakakaakit na ngiti. Tumingin siya kay James at nakita ko habang sinasabing, ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyong tulong. Kung hindi dahil sa iyong pakikialam, ang aking bansa ay nawasak na ngayon. Ikaw ang tagapag-alaga ng aming bansa. Kaya sabihin mo sa amin kung mayroong anumang bagay na gusto mo. Pagkatapos naming mabayaran ang iyong utang ng kabaitan, buong kabab ang loob naming hinihiling na umalis ka sa lalong madaling panahon. Kung hindi, isang sumpa ang sasapit sa iyo. Kabanata 2560. Matapos kumpirmahin ang katotohanan mula sa iba't ibang mapagkukunan, kinilala ng Empress na talagang nailigtas ni James ang mga natitirang sundalo ni Sangria at pansamantalang naiwasan ang kanilang krisis sa pamamagitan ng pagpigil sa pag-atake ni Corinth sa kanilang bansa. Karaniwang kagandahang loob sa Sangria ang suklian ang kabutihang ipinakita sa kanila. Dahil nailigtas ni James ang kanilang bansa, nais nilang ipakita ang kanilang pasasalamat. Gayunpaman, ayaw ng Empress na manatili si James sa Sangria sa loob ng mahabang panahon dahil natatakot siya na malagay siya sa isang mapanganib na sitwasyon o mamatay ng biglaan dahil sa sumpa. Ayaw ni Empress na may mangyaring masama kay James. Naintriga kaagad si James matapos marinig na ibinalita ng Empress ang paksa ng sumpa. Hindi niya napigilan ang kanyang pagkamausisa at nagtanong, kamahalan, anong klaseng lugar ang Sangria? Bakit ang isang sumpa na pumipigil sa mga lalaki na manirahan dito sa mahabang panahon ay inilagay sa bansa? Walang alinlangan na umiling ang Empress at sinabing, hindi ko masyadong alam ang mga detalye. Ito ay isang bagay na matagal nang nangyari. Ang katotohanan ng marami sa mga bagay na ito ay nawala sa panahon. May nangyari kanina? Tanong ni James. Muling umiling ang Empress at sinabing, hindi ko talaga matindaan ng malinaw. Ang ating bansa ay maraming beses nang nawasak sa nakaraan. At maraming mahahalagang tala ang nawala. Anuman ang mga tala na natitira ay naiwan ng powerhouse ng ating bansa. Gayunpaman, walang gaanong naitala tungkol sa sumpa. Sinasabi lamang ng mga sinaunang tala na ang sumpa ay nauugnay sa isang labanan na nangyari noong sinaunang panahon. Ang Empress ay nag-iisip ng kanyang utak para sa impormasyon. Pagkatapos ng maikling pag-iisip tungkol dito, sinabi niya, ang planetang kinaroroonan natin ngayon ay tinatawag na Planet Galileo, na ipinangalan sa isang walang katulad na powerhouse, si Sir Galileo. Sa hindi malamang dahilan, nawala siya, at ang planetang ito ay nabuklod. Ang mga nabubuhay na nilalang sa ating mga planeta ay hindi makaalis at ang mga dayuhang nilalang ay hindi makakapasok sa ating planeta. Ipinaliwanag ng Empress ang kasaysayan ng kanilang planeta. Gayunpaman, dahil ang mga pangyayaring ito ay mula pa noong sinaunang panahon at nangyari bago pa man ang kasalukuyang araw, wala siyang masyadong alam. Ang ating bansa ay matatagpuan sa pinakasentro ng Planet Galileo. Doon din matatagpuan ang selyo. Ang selyo na iyon ang dahilan kung bakit may sumpa sa mga lalaki sa ating bansa. Si James ay matamang nakikinig. Matapos marinig ang kanyang mga kwento, nagsimulang gumala ang kanyang isip. Sir Galileo, anong klaseng tao siya? Tanong ni James kay Sophie na nasa celestial abode. Si Sophie ay may kaalaman at alam ang halos lahat ng sikat at makapangyarihang nilalang sa universo.
Gayunpaman, hindi nakuha ni James ang tugon ni Sophie matapos siyang tawagan ng ilang beses. Wala siyang choice kundi tanungin si Nova, na nasa loob din ng Celestial Abode. Nova, alam mo ba ang tungkol sa isang powerhouse na nagngangalang Sir Galileo na umiral noong sinaunang panahon? Sagot ni Nova, never heard of him. Naglakbay ako sa universo kasama si Emperor Jabari at narinig ko ang halos lahat ng sikat at makapangyarihang nilalang na nabubuhay. Gayunpaman, wala pa akong narinig na sinumang nagngangalang Sir Galileo dati. Mayroon lamang dalawang posibilidad. Isa, itong si Sir Galileo ay hindi isang kilalang powerhouse. Ang pagkawala ay hindi siya mula sa Primordial Age. Ngunit sa halip ay mula sa Ancient Heavenly Court Age o sa Primeval Age. Pagkarinig nito, napatingin si James kay Empress na nakatayo sa tabi niya. Hindi na inistorbo ni Empress si James nang makitang malalim ang iniisip niya. Itinuro ni James ang isang upuan sa tabi niya at nakangiting sinabing, "Huwag mo pong pigilan ang account ko. Mag-usap tayo habang nakaupo." Nang marinig ito, hindi napigilan ni Empress na ibalik ang kanyang ngiti. Lumitaw ang kanyang dalawang mababaw na dimples ng mock-herba ang kanyang balingkinitang labi, na nagbigay sa kanya ng isang napaka-kaakit-akit at matamis na hitsura. Siya ang Empress ng bansa, ngunit isang tagalabas ang nagsasabi sa kanya na kumilos ng malaya. Bumaling ang Empress sa isa sa kanyang mga katulong. Agad na lumapit ang attendant. Kumuha ng isang pirasong tela, at inilagay sa upuan para maupo si Empress. Tanong ni James, "Kamahalan, saang edad galing kay Sir Galileo na binanggit mo ngayon? Siya ba ay mula sa Primordial Age, Ancient Heavenly Court Age, o sa Primeval Age?" Nagtataka namang tumingin sa kanya si Empress. Ang mga panahong binanggit ni James ay hindi pamilyar sa kanya. Tinanong niya, "Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang Primordial Age, Ancient Heavenly Court Age, at Primeval Age?" This time, si James naman ang natarante sa tanong niya.